Host, Li Qiang. Edad, 18. Natitirang buhay, 1 araw. Host, dahil sa kakulangan ng enerhiya ng sistema, ang iyong katawan ay may brain cancer. Malapit na ang iyong kamatayan. Simula ngayon, sa bawat pagkakataon na magugulat ang babaeng nangungupahan, para makakuha ng 10 araw na buhay, mangyaring magsikap ang host na mabuhay. Pagsalitaan ng babaeng nangungupahan, para makuha ang buhay. Mainit na paalala, lumabas na ang babaeng nangungupahan na si Lin Xiner. Lin Xiner. Multo. Huwag kang mamatay. Kailangan ko pang umasa sa iyo para sa buhay. Nasaan ang tatay ko? Ibinigay ko na sa iyo ang aking unang halik. Hindi ka pa bumangon. Hindi ba kayo isang pamilya? Namatay ba sa aksidente? Kung wala ako, iyon ay peking kamatayan. Nabuhay na ako ngayon, ay, hawakan mo. Pumipintig-pintig. Peking kamatayan. Muling buhay. Sa medisina, tila. Walang ganitong halimbawa. Natanggap. Antas ng pagkabigla ng nangungupahan na si Lin Xiner. Dagdagan ng 10 araw na buhay. Natitirang 10 araw na buhay. Pagsalitaan ng babaeng nangungupahan. Makakakuha ng halaga ng buhay. Ang saya naman ito. Halika, bumangon ka. Sige na, kalimutan na. Ang mabuhay ay isang magandang bagay. Pahalagahan mo ito. Ang 10 araw na buhay ay sapat na. Una, pupunta ako para mag-post ng anunsyo sa paghahanap ng tao. Agad na hanapin ang mga magulang ko. Hey, Yanqing. Hindi ba't sinabi ko sa iyo dati? Mga magulang ni Li Qiang. Namatay ba sila sa aksidente? Kahit na hindi namatay si Li Qiang. Pero nagka-cancer siya sa utak. Hindi na siya mabubuhay ng matagal. Sinasabi mo na sa mundong ito, paano magkakaroon ng ganitong kalungkot na bagay? Ang taong 2015 na ito ay sobrang luma na. 144,712. Kailan ako makakapagpamigay ng mga flyer para makahanap ng tatay ko? Sino? Paalala, lumabas na ang babaeng nangungupahan na si Yanqing. Yanqing. Ano ang kailangan mo sa akin? Pumasok ka at sabihin mong hindi ito maginhawa. Anong ginagawa mo? Huwag kang magpanggap. Ano bang sinabi mo na gagawin ko? Oy, ganito. Ako, tumawag na ako ng tao. Hindi ba't sinabi mo? Ang tanging hangarin bago mamatay ay, na kailangan akong 1 beses. Na dapat kayong mga babaeng nangungupahan ay magulat. Makakapagpahaba ako ng buhay. Kaya hindi ganun kadaling mamatay. Oy, umalis ka na. Tumayo ka. Totoo na may isang hangarin ako bago mamatay. Pero hindi ito. Sa ngalan ng utang na loob ng mga magulang mo sa akin. Sabihin mo, anong hiling? Kailangan kong lumabas para sa hiling na ito. Hintayin mo akong magbihis. Kailan ka naging ganito ka maingat? Lumabas at magbihis pa. Sige. Ay, kanina sobrang nakakabigla. Nagsimula akong manginig. Pero kami, mga maliit na kusinero. Mukhang ganyan ang lahat. Magpalit ng pantalon bago lumabas. 165,635. Ang hiling na sinabi mo ay para samahan mo akong magdikit ng mga maliliit na patalastas. Natanggap ang halaga ng pagkagulat ni nangungupahan na si Yanqing. Dagdagan ng 10 araw ang buhay. Natitirang 20 araw ng buhay. Magandang kombinasyon ng lalaki at babae. Hindi nakakapagod ang trabaho. Tala, ang anunsyo na ito ay may bisa sa mahabang panahon, nagbibigay ng gantimpala para sa impormasyon. Malaking gantimpala para sa paghahanap ng ama. Oo, nandito ako para hanapin ang mga magulang ko. Pero hindi ba ang mga magulang mo ay hindi? Nako,
Dumaan ako mula sa taong 2035. Siyempre, ang mga magulang ko ay iba sa mga magulang ni Li Qiang. Magkaiba ang itsura. Paano ko ito maipapaliwanag? Dahil hindi ko maipaliwanag, kaya hindi na lang ako magpapaliwanag. Ako ay isang pintor. Magaling ako sa pagpipinta. Hindi ba ang brain cancer? Magiging bobo ba ang tao? Sige na nga. Gagawin na lang na makipaglaro sa tanga. Lahat. Hindi si Gedge. Tala, ang anunsyo na ito ay may bisa ng matagal, ang nagbibigay ng impormasyon ay may malaking gantimpala. May bisa, ang nagbibigay ng impormasyon sa tatlong tao ay may malaking gantimpala, 761B. Nagtapos ako ng high school. Tala, ang anunsyo na ito ay may bisa ng matagal, ang nagbibigay ng impormasyon ay may malaking gantimpala. Nakagawa ka ng kaaway, di ba? Ang daming pinsala nito. Huwag mo akong hayaang mahuli siya. Kung hindi, aalisin ko ang kanyang balat. Abala ko buong araw. Parang mapapabayaan na ang mga binti ko. Ang taong 2015 ay sobrang luma na. Sa bahay, kailangan ko na lang umakyat ng hagdang bato. Maghanap ng tao. Kailangan lang magpamigay ng mga flyer. Malapit nang maubos ang enerhiya ng sistema. Mangyaring kunin ito agad. Antas ng pagkabigla ng tatlong babaeng nangungupahan. At ikaw, taong 2035. Sirang basura. Nakakainis din. Mainit na paalala. Ikatlong babaeng nangungupahan. Lumabas na si Shushen. Mas mabuting hanapin muna ang babaeng nangungupahan para magpatuloy ng buhay. Kung hindi, hindi matutunto ng mga magulang. Mauuna na akong umalis. Ay, si Shushen, di ba? Ay. Nakita ang pinsala sa katawan ng host. Nabawasan ng 20 araw ang buhay. Hindi ba? Nasaktan. At may kasamang banta sa buhay. Babala, natitirang buhay ng host ay 0 araw. Nagsimula ang countdown ng kamatayan ng 1 minuto. Mamamatay na ako. Li Qiang, ikaw ang nagpadapa sa sarili mo. Huwag mo akong sisihin. Wala akong pera para bayaran ka. Hindi ako pwedeng mamatay ng ganito. Kailangan kong mabuhay. Shushen, tingnan mo, nagka-cancer ako. Late stage ng brain cancer. Oo, nakakagulat, di ba? Hindi ba? Nagka-cancer ang landlord mo. Bakit hindi ka nagugulat? Hindi ka ba magugulat? Hindi ba't 2 buwan na renta lang ito? Kailangan mo bang ganun? Nagpapanggap na may cancer. Gumagamit ng ganitong taktika. Para pilitin ako. Totoong cancer ito. Si Lin Shiner mismo, ang nagpakita sa akin. Sige, huwag kang mag-alala. Tiyak na ibabayad ko bago ka mamatay. Ang renta. Ayos na ba? Ay, hindi ka pwedeng umalis. Anong balak mong gawin? Pupunta ako para kumita ng renta para sa'yo. Ayaw ko ng renta. Ano ang gusto mo? Gusto kong magulat ka. Hindi ka ba nagkaroon ng cancer sa utak? Siguro'y may problema ka sa isip. Pasensya na. Gusto kong mabuhay. Ah. Yuning, tama ba? Ah. Ah. Natanggap ang antas ng pagkagulat ng nangungupahan na si Shushen. Nagdagdag ng 10 araw sa buhay. Host na si Li Qiang. Edad 18. Natitirang buhay 10 araw. Napaka-exciting. Gusto mo ba ang kwintas na ito? Sabihin mo na lang. Akala ko, gusto mo bang mang-abuso sa akin? Ibigay mo sa akin ang kwintas. Ang 2 buwang utang sa renta ay pinatawad. Ang kwintas na ito. Pero hindi ito ganoon kahalaga. Palagi kang kuripot. Talaga bang handa ka? Sinasabi kong mahalaga ito, kaya mahalaga ito. Huwag kang magsisi. Ay, ang renta sa susunod na buwan. Kailangan pa ring bayaran. Huwag sanang dumating ang panahon na may buhay ako. Wala ng pera. Ang sistemang ito ay sobrang pangit. Kapag nasaktan, mababawasan ang mga araw ng buhay. Ganitong kaalagang bagay. Bakit hindi mo sinabi ng mas maaga? Halos ikamati ko na. Mukhang kailangan kong pangalagaan ang buhay. Mahirap hanapin ang mga magulang noong kabataan. Hindi rin madali. Li Qiang, bakit ang ingay sa labas?
Anong nangyari? Wala naman. Ganun lang. Kapag nasaktan ng buhay, mababawasan ito. Kailangan kong gumawa ng higit pa. Mga bagay na magugulat ang babaeng nangungupahan. Mas maraming buhay. Mas ligtas ang pamumuhay. Ganun lang. Samahan mo ako bukas. Bumili tayo ng cellphone. Bakit bigla kang gustong palitan ng cellphone? Gusto kong idagdag ka sa WeChat. Tapos na. Si Li Qiang ay may brain cancer at malapit ng mamatay. Iniisip pa rin ang pagpapalit ng bagong cellphone. Natanggap ang antas ng pagkagulat ni Lin Xiner. Nagdagdag ng 10 araw sa buhay. Batang lalaki, anong klaseng cellphone ang gusto mo? Mayroon ka bang Huawei na foldable? Foldable. Diyos ko. Diyos ko. Iyan ba ay sulat ng emperador? Gusto mo bang magkaroon ng flip phone? Flip phone. Anong ibig sabihin? Ayun, ito na. Ang luma naman ito. Ito ay cellphone mula 2015. Ayaw ko nito. Ang cellphone na ito ay napaka-slick. Bagay na bagay ito sa mga kabataan ngayon. Bigyan mo ako ng iPhone 27. Huwag mo akong lokohin, bata. Ngayon, tanging 6S na lang ang mayroon sa buong mundo. Totoong bersyon. iPhone. Ito ay bagong imbensyon ng mga banyaga sa nakaraang 2 taon. Hindi ko alam kung kailan ito magsasara. Kung hindi, mas mabuti pang tingnan mo ang Nokia. Ang luma naman ito. Hindi ko alam kung magagamit pa ito. Ito na lang. Totoong transaksyon. Magbayad. Sige, pupunta ako para gumawa ng resibo para sa iyo. Si Li Qiang ay ayaw pang gumastos ng 5 yuan. Isang mangkok ng karne ng baka. Ayaw pa niyang kainin. Gumastos ng 6,000 yuan para bumili ng cellphone. Hindi ito ang huling kasiyahan bago mamatay, di ba? Natanggap ang antas ng pagkabigla ni Lin Xiner. Nagdagdag ng 10 araw sa buhay. Natitirang 30 araw ng buhay. Si Lin Xiner na ito. Talagang isang mahusay na paraan para makakuha ng puntos. Mas mahusay ito kumpara kay Xu Shen. Ang iyong iPhone 6S. Ito ang cellphone mula 20 taon na ang nakalipas. Hindi pa kasing laki ng palad. Tama, may aktibidad ang tindahan namin ngayon. Sino mang bibili ng cellphone ay maaaring makapagbaril ng 3 beses. May mga premyo sa sino mang makakasalubong ang target. Huwag na tayong sumali. Matapos magka-brain cancer si Li Qiang, araw-araw ay nakasarado siya sa bahay. Hindi siya gumagawa ng anumang ehersisyo. Paano siya marunong magsalot? Pagsasalot. Ako ay isang pandaigdigang kampyon sa pagsasalot. Bawat batang lalaki, lahat ay nagsasabing sila ay mga pandaigdigang kampyon. Kahit na ito ay isang laruan na pana para sa mga bata, at hindi may hahambing sa isang virtual na pambihirang pana sa loob ng 20 taon. Ngunit ang tunay na mahusay na mamamana ay hindi kailanman nakatali sa gamit na hawak niya. Sabihin mo, anong gantimpala ang gusto mo? Ibibigay ko sa iyo. Gusto ko ng anong gantimpala. Kaya mo bang makakuha ng ilang bilog? Basta tayo ay masaya. Kung medyo maswerte. Kung makakakuha ng isa sa 3 pagsasalot, ay talagang maganda na. Dahil may 3 pagkakataon. Kaya ibibigay ko sa iyo ang gantimpala para sa unang 3 lugar. Ibibigay ko na sa iyo lahat. Batang lalaki, hindi ka pa nakapagsalot, di ba? Maraming tao, huwag nang pag-usapan ng mga premyo. Kahit ang target ay hindi nila matamaan. Ang mga target na sinasalot ko noon, lahat ay gumagalaw. Tulad ng ganitong statek. Kahit nakapikit ay kaya ng samalat. Kahit nakapikit ay kaya ng samalat. WILEN WLEN. WLEN WEAR WLEN WEAR. 8 bilog. Si Li Qiang ay talagang nakasagot. Ang swerte mo naman. Baguhan lang ang proteksyon sa panahon. Sa susunod na tira, hindi na sigurado. Ikalawang tira. 9 na bilog. Ito. Hindi ito posible. Nakakagulat, nakatama na naman. Mas maganda pa kaysa sa nakaraang resulta. Mas magandang 9 na bilog. Ang ikalawang 9 na bilog, swerte pa rin ba? Paano magkakaroon sa mundo ng ganito? Napakaliit ng posibilidad na mangyari ito. Hindi ba? Itong si Li Qiang. Talagang isang nakatagong malaking tao. WLEN WEAR WLEN. Unang gantimpala sa 10 na bilog. Sa pagkakataong ito, hindi na sigurado. Nakakuha ka ba ng tama?
Sabi ko na nga ba, sa ating Jiang'an City, paano magkakaroon ng ganitong talento? Si Li Qiang, huwag kang malungkot. Sa pagkakataon, nakatama ng 2 beses. Malaking swerte na iyon. Ang pangalan niya ay Li Qiang. Talagang magaling siya. Diyos ko, nakatama. At 10 na bilog pa. Ang dulo ng palaso ay gawa sa malambot na plastik. Paano mo na-target ang layunin na ito? Nanawasak mo ito. Tama. Ito ay 10 na bilog. 10-17. 10 na bilog. Ito ay talagang isang himala. Batang lalaki. Talaga namang ikaw ay isang mahusay na mamamana. Ang ating bansa. Kailangan talaga ng ating bansa ang mga katulad mo. Paano ka dati? Walang ingay at hindi kilala. Marahil dahil kay Li Qiang. May kanser na malapit ng mamatay. Ang Diyos ay labis na pabor sa kanya. Gusto niyang maging masaya siya bago siya umalis. Dati ay tahimik. Kung batay sa, kilala sa titulong Diyos ng Peace Trelby. Sana matulungan mo akong mahanap ang mga magulang ko. Sa ganitong paraan, makakaya ko na mababago ang kanilang kapalaran. Lin Shiner, Terra na, HMM. Hello Li Qiang. Kami ay mga masugid na tagahanga ng pagbaril ng pana. Maaari ba kitang hilingin? Natanggapin kaming mga estudyante. Turuan mo kami ng pagbaril ng pana. Itay. Itay. Ito. Itay. Sa wakas, natagpuan na kita. Tatay, bakit kailangan matutong magpana? Ang pagmamahal ay hindi nangangailangan ng dahilan. Kaya ba ay hindi na mag-ensayo? Ang pagod. Hindi pwede. Dahil, maging kampiyon ng mundo sa pagbaril ng pana. Ito ay pangarap ng tatay. Itay, nandito ako para tulungan kang makamit ang iyong pangarap. Ito ang ama ni Li Qiang. Nasaan na? Alam mo ba, para makita ka, nag-eensayo ako araw-araw, libu-libong beses. Sa wakas, nakuha ang kampyonato sa mundo, nakabasag ng record sa mundo. Sakalang pumayag ang organisasyon, ipinagkaloob sa akin ang sistema. Bumalik ako para hanapin ka at ang nanay ko. Itong si Li Qiang. May problema ba sa mata? O may problema sa isip? Nakikita ang tao, tinatawag na tatay. Anong nangyayari? Hi Li Qiang. Alam ko na mayroon kang ganitong espesyal na hilig. Pero hindi ako naglalaro ng ganito. Nag-aarkila lang ako. Halos makalimutan ko. Ngayon ay taong 2015. May 2 pang taon bago ako ipanganak. At magiging si Li Qiang. Siguradong hindi ako kilala ng tatay ko. Pasensya na, mga ginoo. Siya ang landlord ko, si Li Qiang. Dito siya. May malubhang sakit. Yung si Li Qiang. Talagang espesyal kami. Mahilig sa pag-aarkila. Pangarap naming maging kampiyon sa pag-aarkila sa mundo. Kanina, nakita ka namin. Ang galing mo sa pag-aarkila. Kaya nais naming maging estudyante mo. Maaari mo ba kaming tanggapin bilang mga estudyante? Kahit na mayroon kang ganitong espesyal na hilig. Basta't kaya mong turuan kami ng pag-aarkila. Kaya ko. Sayang naman. Pangarap na maging kampiyon sa pag-aarkila sa mundo. Mukhang hindi na ito maabot. Itay, noong nakaraang buhay, ginawa mo ang lahat para iligtas ako. Maaga kang namatay. Sa pagkakataong ito, papalitan ko ito ng isang buhay na walang alalahanin. Tutulungan kitang makamit ang iyong mga pangarap. Pero wala tayong masyadong pera. Susubukan naming paghandaan ang matrikula. Itay. Hindi. Little Shin. Hindi ba't gusto mong maging kampiyon sa pagbaril sa mundo? Tutulungan kitang makamit ang iyong pangarap. At ako, Li Qiang. Kapatid ng tatay ko. Siya ay aking kamag-anak. Gawin ninyong lahat akong guro. Napakabuti. Guro, nandyan ka. Pakiusap, tanggapin mo ang aking paggalang. Bilisan mo, bumangon ka na. Ang tunay na ama ay lumuhad sa anak. Parang gusto kong tamaan ng kidlat. Pwede bang tawagin kang guro? Sa susunod, huwag ka nang lumuhad. Opo, guro. Itay, hindi mo rin ito maiisip, di ba? Ang guro mo ay ang iyong sariling anak.
Mukhang tatanggapin ng guro ang dalawa sa atin bilang mga estudyante. Masaya rin siya. Si Li Qiang ay tumama sa target. Ito ay dahil sa pagpapakita ng Diyos. Ang pagtanggap ng mga estudyante ay hindi ba nagiging sanhi ng pagkakamali? Guro, may isang buwan na lang tayo bago ang double archery competition. Isang buwan na lang ang natitira. Kailangan nating manalo ng championship para makapag-qualify sa susunod na level. Paano nyo kami ituturo? Kung may guro na magtuturo sa atin, siguradong makakakuha tayo ng unang pwesto. Ganito na lang, mag-add tayo sa WeChat. Gagawa ko ng group chat at ipapadala ko sa inyo ang training venue. Kapag dumating na ang oras, ay naku, inilagay nila ang pag-asa sa kamay ni Li Qiang. Pero si Li Qiang ay hindi marunong mag-archery at mamamatay na sa loob ng ilang araw. Mawawalan na sila ng pag-asa. Pero ako, ang mga cellphone namin, hindi makakapag-add sa WeChat. Kailangan ng mas mataas na uri na touchscreen phone. Ay, nakalimutan ko na konti na lang ang gumagamit ng WeChat ngayon. Napakabihira. Kadalasan, di na download lang para maglaro. Gaya ng drift ng bottle. Kaya QQ add QQ. Sige, ang QQ ko ay 3,468. Isang taon mula ngayon, makikilala ng tatay ko ang nanay ko. At magkakaroon sila ng paibig. Magluluto sila at isisilang ako. Kailangan ko lang na huwag malihis ang tatay ko sa landas na ito. Sa loob ng isang taon, magkakasama na kaming 3 bilang pamilya. Isa, Wang Zhangdai. Nasa paaralan ka. Kailangan mong kumain ng mabuti at magsuot ng mainit. Huwag kang mabyuli ng mga kaklase. Kailangan mong alagaan ang sarili mo. Kapag nagbakasyon ka na, pupunta akong turuan ka ng pagbaril ng pana. Palem, mabuting guro. Talagang kayo ay nagkakausap lang sa isa't isa. Itinuturo sa atin ng guro ang pagbaril ng pana. Hindi siya interesado sa pera o sa anyo. Hindi siya interesado sa katanyagan o sa kita. Ang gusto lang niya ay tawagin akong tatay. Magpatawad, magpatawad. Mahirap makatagpo ng isang taong makakapagbigay kasiyahan sa sariling hilig. Hindi madali. Talagang napakastig. Sinusundan ko ang tatay ko sa paaralan. Natanggap ang antas ng pagkabigla ni Lin Xiner. Nadagdagan ng 10 araw ang buhay. Natitirang buhay, 120 araw. Hindi ko lang napansin kanina. Maraming antas ng pagkabigla ang nakuha ni Lin Xiner. Ang buhay ay nadagdagan na sa 4 na buwan. Ang buhay ay tumaas na sa 4 na buwan. Ngayon ay natagpuan na ang tunay na ama. Kailangan kong tuparin ang pangarap ng tatay. Kailangan ko pang mabuhay ng mas matagal. Li Qiang. Yung 2 lalaki ay mga estudyante lamang. Hindi mo dapat gawin yan. Nilalaro mo ang damdamin nilang 2. Saan ko naman nilalaro ang damdamin nila? Ay, ito ay tinatawag na Li Qiang. Ang saya-saya talaga. Hindi ka naman marunong bumana ng pana. Kanina, swerte lang talaga. Binigyan mo sila ng pag-asa. Pinaisip mo sa kanila. Sa ilalim ng iyong pagtuturo, sa loob ng 1 buwan, makakakuha na ng kampyonato sa mundo. Pero hindi ka naman talaga mabubuhay ng hindi hihigit sa 1 buwan. Ikaw, sobrang nakakasakit ka. Pasensya na, Li Qiang. Hindi ko sinasadya. Li Qiang. Dapat talaga akong mamatay. Ay, ang antas ng pagkabigla ni Lin Xiner. Hindi na kayang ipakita. Si Yan Qing ay nagtatrabaho ng overtime araw-araw. Kung gusto mong makuha bago magbakasyon ng tatay ko, mag-ipon ng kaunting buhay. Kailangan lang na kumagat kay Xu Shen. Ang matigas na buto na ito. Ginoo, mukhang bago ka. Ito ang unang pagkakataon. Narinig ko na nandito kayo. May isang tao na ang pangalan ay Xu Shen. Tawagin mo siya at ipasok siya dito. Sige. Pupunta na ako para dalhin si Xu Shen. Sandali lang po. Mukhang bagong adulto itong batang ito. Napakabata pa niya para maglaro. Tinatayang hindi pa siya umabot ng 25. Ako ay 18 taong gulang na binata. Maari kong gawing nagulat si Xu Shen buong gabi. By the way, ito ang unang pagbisita ng lalaking ito. Isa pa siyang binata. Dapat mag-ingat ka. Binata. Matagal na akong hindi nakakakita ng binata. Ngayong pagkakataon, gusto kong masiyahan. Hello, Xu Shen number 38. Li Qiang, bakit ikaw? Natanggap ang antas ng pagkagulat ni Xu Shen. Dagdagan ng 10 araw sa buhay. Natitirang buhay ay 130 araw. Akala ko si Xu Shen hindi natatablan ng bala. Mukhang hindi rin.
Hindi siya matatakot, di ba? Ikaw, batang kuneho. Hindi ko ba sinabi sa'yo? Sa loob ng ilang araw, ibigay mo na ang upa. Talagang pumunta ka pa sa lugar na ito para hanapin ako. Ang lugar na ito ay para sa mga katulad mong may sakit. Dito ba ang dapat puntahan? Ninanamnam mo ako. Kailangan kong bawasan ang iyong yabang ngayon. Ay, ganito ba kayo maglingkod sa tao? Magreklamo ka. Shushen, gusto mo bang umalis? Oh, ayaw mo ring mawalan ng trabaho, di ba? Li Qiang, anong gusto mong laruin? Sasamahan kita sa paglalaro. Huwag mo namang ireklamo sila. Okay ba, Li Qiang? Okay ba, Li Qiang? Kuya Qiang. Ginoo, kung ayaw mo nito, pumili ako ng iba para sa iyo. Okay na siya. Bumaba ka na. Ay, sige. Si Li Qiang ay makakapunta sa ganitong lugar. Hindi naman siya isang tapat na tao. Sige na, kahit papaano makakatipid tayo. Paano natin maipagpatuloy? Si Shushen ay patuloy na mamangha. Li Qiang, matagal na akong hindi nakakatanggap ng sahod. Ang upo sa buwang ito, talagang hindi ko kayang bayaran. Kung hindi, ganito na lang. Sasamahan kita ng isang gabi. Ipagkaloob mo sa akin ang upo sa buwang ito. Hindi pwede. Saan ka nakakita ng ganitong kabutihan? Kumikita ka pa sa aking pera. Kailangan mo pa ang aking katawan. Natanggap ang antas ng pagkabigla ni Shushen. Dagdagan ng 10 araw ang buhay. Natitirang buhay, 140 araw. HMPH, makakapunta sa ganitong lugar. Huwag ka nang magpanggap sa harap ko. Alam kong gusto mo si Yanqing. Huwag mag-alala, nangangako akong hindi ko siya sasabihan. Maaari ka pang magpanggap sa harap niya. Magpanggap na may malalim na damdamin. Simpleng imahe. Teka, hindi ako ganitong tao. Mula sa loob hanggang labas, talagang masama ako. Mayaman, malakas, demokratiko, sibilisado, at maayos. Ayos. Napunit na ang damit, ang gulo. Ikaw talaga ang masama sa akin. Paalala, lumipas na ang gabi. Hindi kailangan ng operasyon. Maaari ring magpanggap na ito ang unang pagkakataon sa harap ni Yanqing. Magpanggap na ito ang unang pagkakataon. Umalis ka na. Tumayo ka. Natanggap ang antas ng pagkabigla ni Shushen. Dagdagan ng 10 araw ang buhay. Natitirang buhay, 150 araw. Li Qiang, wala akong oras para palaging pasayahin ka. Nakaligtaan mo na ang nayon na ito. Wala nang tindahang ganito. Tumayo ka. Lumiko ka. Kung pinapayagan kitang kumilos, saka ka lang kumilos. Gusto mo bang mula sa likuran? Tumahimik ka. Ang mga damit ay napunit na, ang sama. Muli na namang nadapa. Huwag kang magsuot ng basang pantalon. Umiiyak ang mga lalaki, umiyak na. Hindi kasalanan. Kahit gaano kalakas, may karapatan pa ring mapagod. Talagang nandito ka para kumanta. Natanggap ang antas ng pagkabigla ni Shushen. Dagdagan ng 10 araw ang buhay. Natitirang buhay, 160 araw. Paggalang sa kapatid. Kuya. Oy, kuya. Kung hindi, maghintay ka pa. Pupunta ako para tawagin si Asian. Umalis ka. Sa buong yuhong. Sino ang hindi nakakaalam? Si Asian ang babae na gusto ni Wanggang. Gusto kong makita ngayon. Sino ang may lakas ng loob? Namang-agaw ng babae sa akin. Tara na. Si Asian ay 9 love kay Li Qiang. Sa isang gabi na may mga bituin. Lumipad ang eroplano sa itaas. Dumaan din ang shooting star sa langit na iyon. Si Asian. Sino ba talaga ang mahal mo? Ano ang ginawa ninyo ngayong gabi? Nako, bakit nandito si Wanggang? Siguradong papatayin niya si Li Qiang. Ano ka ba? Namang-agaw ng babae sa akin. Hindi mabuti ang intensyon ng dumarating. Sistema, sistema. Kaya ko nang tiisin ng ilang suntok. Bawat pinsala na natamo mo, mawawalan ng 20 araw ng buhay. Sa ngayon, kaya kong tiisin ang 9 na suntok. Tingnan ang lawak ng pagbukas ng butas ng ilong na ito. Ang pagsuntok sa akin ng 9 na beses ay malamang hindi makapagpawala ng galit. Kaya't hindi ba't kailangan ko nalang maghintay ng kamatayan? Pinapilit ang bata. Sinasabi ko sa'yo. Bingi ka ba? Ay nako, Kuya Wanggang. Ang taong ito ay isang tanga. Walang kaalaman. Magpalat tayo ng lugar para maglaro.
Huwag mo siyang pansinin. Mahalaga ang dangal ng lalaki. Kahit gaano ko pa ikaw gusto, kailangan mo ring hamuli. Sistema. Kung ito ay nakamamatay na pinsala, mawawalan din ba ng 20 araw ng buhay? Oo. Ang setting ito ay tila mahina, pero sa katotohanan, ito ay walang kapantay. Alam ko na kung ano ang gagawin. Walang sino man ang naglakasloob na manguyam sa akin ng ganito. Gusto mong mamatay, di ba? Sige, tutulong ako sa'yo. Saktan mo ako. Saktan mo ako ng todo. Ang buhay ko ay nasa aking mga kamay, hindi sa tadhana. Kung mamamatay ako, ako na ang mamamatay. Isa. Isa. Li Qiang. Li Qiang, ayos ka lang ba? Nakita ang pinsala sa katawan ng host. Mawawalan ng 20 araw ng buhay. Li Qiang. Li Qiang. Li Qiang. Bakit mo sinasaktan ang sarili mo? Sistema. Itinatago ang lahat ng senyales ng aking buhay. Naitago na. Pumasok ang katawan ng host sa estado ng kamatayan. Patay na siya. Patay na si Li Qiang. Sige na. Natatakot siyang masaktan. Paano naman magiging isang bote ng alak? Patayin ang sarili. Xu Shen, tingnan mo. Nagka-cancer na ako. Huling yugto ng brain cancer. May brain cancer siya. Narinig ko na may tumor sa utak niya. Kahit na banayad na salpok, madali pa ring mamatay. Ganun ba ako kadaling lokohin? Ikaw na ang bumunyag sa kanya. Sige, kuya. Tingnan mo, hindi kita papayag ang mabuhay. Kuya, ang batang ito ay matibay. Tingnan ang puso. Wala nang tibok ang puso ng kuya. Totoong patay na siya. Totoong patay na. Hindi ako naniniwala. Pare, gumising ka, pare. Naglalaro lang ako sa iyo. Totoong patay na. Nakikita nyo, di ba? Hindi ko siya ginagalaw. Siya mismo ang pumatay sa sarili niya. Hindi ako ang pumatay sa kanya. Tumakas na ang kuya. Patay na. Patay na. Tumakbo na. Palagi akong nagdududa. Si Li Qiang ay hindi totoong may brain cancer. At araw-araw pa siyang minumura bilang isang loser. Nangungutang siya ng upa. Talagang hindi ako tao. Ang bagong cellphone ni Li Qiang na binili kahapon. Kakakuha lang ng 2 alagad. Noong naghiwalay siya sa akin kahapon. Ayos pa ang kanyang isip. Hindi ko akalain na ito ay isang huling pagsikat. Dumating kami para samahan si kapatid Li Qiang. Naglakas-loob pa kayong dumating. Kung hindi dahil sa inyong pagbabanta kay Li Qiang. Paano siya? Magbukas ng butas sa kanyang sariling ulo. Kayo ang pumatay sa kanya. Karaniwan, nakikipag-away lang ako. Nagmamagaling at naglalaro sa mga babae. Pero hindi ko kailanman sinaktan ng buhay ng iba. Kahapon ng gabi, hindi ako makatulog sa gabi. Dumating ako ngayon para humingi ng tawad. Lumuhod ka sa akin. Humingi ng tawad kay kapatid Li Qiang. Kapatid Li Qiang, patawad, kami ay humihingi ng tawad sa iyo. Si Li Qiang ay nasa huling yugto ng brain cancer. Darating din ang araw na ito. Wala na ang kanyang mga magulang. Wala nang ibang pamilya. Ang kanyang mga huling gawain ay kami-kaming mga namumupahan ng bahala dito. Ang albularyo sa aming bayan ay sikat. Pupunta ako para humingi ng isa para sa kanya. Para i-supernatural ang kanyang kaluluwa. Upang siya ay makapagpahinga sa ilalim ng lupa. Sige, pupunta ako para bumili ng insenso at papel na pera. Mga mamahaling sasakyan at magagandang babae. At susunugin din ang ilang mga papel para kay Li Qiang. Itataas namin ang kabaong para kay Li Qiang. May partner na punerarya ang aming ospital. Maari naming ibigay kay Li Qiang ang 20% diskwento. Kaya't bilisan na natin ang pag-alis. Si Li Qiang ay hindi makakapagpahinga kahit isang araw. Hindi ako mapakali. Babala, babala. Ang host ay malapit ng sunugin. Mangyaring magising na ang host. Natanggap ang mensahe mula kay Xu Shenlen. Ang antas ng pagkabigla ni Yanqing. Dagdagan ng 30 araw ang buhay. Natitirang 170 araw ng buhay. Mas komportable pa rin ang matulog sa kamatayan.
Lily Qiang. Ako ay nagkamali. Hindi ko dapat pagdudahan ka. Ang brain cancer ay peke. Hindi ko dapat tawaging loser ka. Hindi ko dapat ipagkait ang iyong upa. Talagang nagkamali ako. Huwag mo akong hanapin para singilin ng buhay Li Qiang, mayroon ka bang hindi natapos na hangarin? Sabihin mo sa amin. Tutulungan ka naming makamit ito. Huwag ka nang lumabas para manakit ng tao Kapatid na Li Qiang, hindi namin sinasadya na takutin ka. Alam ko na wala kang pamilya. Ganito, maaari kitang ipasa. Para sa inyong Li na pamilya. Huwag na kayong matakot. Hindi namatay si Li Qiang. Li Qiang. Mukhang buhay. Hindi mukhang multo Ang tao ay hindi na mabubuhay muli. Ano pa ba ito kung hindi multo? Ang saya ng pagod. Gusto ko pang matulog. Pumunta ka at mag-check. Bakit hindi ka pupunta? Ako ang nakatatandang kapatid. Buhay, normal ang paghinga. At may bad breath pa. Ang sistemang ito ay sobrang kakaiba. Basta't may natitirang araw ng buhay. Kahit namatay, maaari pang mabuhay. Li Qiang, malinaw na idineklara ng ospital na ikaw ay patay na. Paano ka muling nabuhay? Patay ba ako o hindi? Ako ang magdedesisyon. Kapatid na Li Qiang, ang galing, hindi ka namatay. Akala ko ako ang pumatay sa iyo. Hindi na ako kailangang makaramdam ng guilt habang buhay. Hindi ko akalain na namatay na ako. Ang pinakamalungkot ay si Wang Gang. Kapatid, ikaw ba ay isang tagapagayos ng buhay? Gamit ang ganitong paraan ng Diyos. Nakablock ang mga katangian ng buhay. Hindi ko akalain na sa aking buhay. Makikita ko pa ang ganitong kakaibang tao. Inanunsyo ko. Mula ngayon, ikaw na ang aking nakatatandang kapatid. Nakatatandang kapatid. Nahulaan ni Wang Gang. Pero ang iniisip mong misteryo ay mula lamang sa agham ng 2035. Guro, tapos na kami sa klase. Saan tayo pupunta para magbaril? Tay, darating na ako. Li Qiang, kakabuhay mo lang. Gusto mo bang humiga sandali para makapagpahinga? Hindi na ako hihiga. Kinuha ko ang aking tatay mula sa paaralan. Si Li Qiang ay marunong mag-ayos ng buhay. Kaya ang kanyang tatay ay tiyak na makapangyarihan. Gusto kong sumama para makita. Tara na. Ang tatay ni Li Qiang, hindi ba siya kasama ng kanyang ina, na namatay sa isang aksidente? Ako rin ay nagtataka. Noong nakaraan, hinailan niya ako, para mag-post ng mga patalastas. Sinasabing naghahanap ng ama ng malaking halaga, Kami noon, sa tindahan ng cellphone. Hinailan niya ang isang lalaki. Tawagin mo akong tatay. Dapat ay dahil sa pressure ng tumor sa utak, na naging sanhi ng pagkasira ng kanyang utak. Posible nga ito. Kaya pala ang laki ng pagbabago niya kamakailan. Kahit na hindi natin alam ngayon, bakit hindi namatay si Li Qiang. Pero makakatiyak tayo na, hindi na siya magtatagal. Wala rin siyang pamilya. Ang kanyang mga susunod na araw at libing, ay kami na lamang ang mga andalaga. Marunong akong magluto, kaya ako na ang bahala sa 3 pagkain ni Li Qiang. Ako ang mag-aalaga. Wala akong oras sa araw. Sa gabi, babalik ako para linisin ang kanyang paligid, at gumawa ng mga gawaing bahay. Isa sa inyo ang magluluto, at isa ang gagawa ng mga gawaing bahay. Ano ang gagawin ko? Kung hindi, bibigyan ko siya ng libreng serbisyo, para makakuha ng kaunting benepisyo. Huwag na huwag. Hindi na kayang tiisin ng tumor ni Li Qiang ang stress. Kung may oras ka, makipag-usap ka sa kanya. Siya ay nagkaroon ng tumor sa utak dati. Araw-araw ay nagkukulong siya sa bahay. Siguradong nag-iisa siya at malungkot. Walang problema. Basta't ito ang aking pinakamagaling na gawin. Ito ay tungkol sa pagpapasaya sa mga lalaki. Kaya tinatawag natin itong magandang paglalakbay na plano. Magandang paglalakbay. Kuya, ang tatay mo ba ay propesor sa paaralan? Ang mga nag-aaral ng immortalidad ay handang magturo. Kami bang mga ordinaryong tao? Sobrang daldal. Hindi ko rin alam ang tungkol sa tatay ko. Kung mabuti ba ang buhay niya sa paaralan. Nakikinig ba siya sa guro? Guro, tatay, nasaan ka? Guro, dumating ka para sunduin ako. Tutulungan kitang dalhin ito. Halika, tatay, ako na. Hindi ito maganda, tatay. Ang tatay mo ay kasing edad mo. Tatay, ginawa ko para sa iyo at kay Tio Gia, ng isang bagong pana.
Ayon sa alamat, ang mga nag-aaral ng immortalidad ay umaakyat sa yugto ng Yuanying, ay nagiging bata muli. Talagang isang makapangyarihang nag-aaral ng immortalidad. Magandang araw, Ginoo. Ako po si Wanggang. Nais mo bang tanggapin akong estudyante? Pangarap kong matutunan ang iyong walang kapantay na kapangyarihan. Nais kong bumalik sa kabataan tulad mo. Sa pagkakataong ito, nagkamali ng pagkaunawa si Wanggang. Wala nang magagawa kundi magpanggap. Ang walang kapantay na kapangyarihan ay hindi mo kayang tuklasin. Mag-ingat ka, baka maubos ka. Oy, hindi ba't ang paaralan natin ay mahirap at walang talento? Pero kailangan pa talagang sumali sa paligsahan ng pagbaril ng palaso. Dalawang walang silbi. Paano? Hindi na magpapapalo. Inilipat sa harap ng paaralan. Nakikipag-date ng boyfriend. Ha ha ha. Paano? Hindi na magpapapalo. Inilipat sa harap ng paaralan. Nakikipag-date ng boyfriend. Ha ha ha. Sinasabi mong sino ang walang silbi at sino ang boyfriend. Guro, huwag kang magalit. Magkakaroon ng gulo. Wala nang karapatan na sumali sa paligsahan ng pagbaril ng palaso. Ako ay mula sa pamilyang Liu. 3 taong gulang pa lang, marunong na akong bumayo. Paligsahan ng pagbaril ng palaso sa lungsod. Unang pwesto. Tiyak na sa atin iyon. Ipinapayo ko sa inyo na umatras na lang. Kung hindi, makikisali sa mga katulad ninyo. Nahihiya ako. Dati, hindi ko kayang talunin ka. Pero ngayon, mayroon akong pinakamagaling na guro. Siya ang nagtuturo sa akin ng pagbaril ng palaso. Hindi naman ibig sabihin na hindi ko kayang talunin kayo. Guro, anong katayuan ng kanyang guro? Ang taong ito ay mukhang galing sa katabing teknikal na paaralan. Nag-aaral ng pagluluto. Isang batang lalaki na nag-aaral ng pagluluto. Kaya mo pang turuan ng iba ng pagbaril ng pana. Naiintindihan mo ba ang pagbaril mo? Sabi mo, kaya ko. Huwag mong sabihin guro ko ako. Parusa ba o hindi? Kung hindi mo kaya, umuwi ka na lang at maglaro mag-isa. Maghanap ka ng isang maliit na kusinero para lokohin ako. Kayang buhatin ng ilan sa inyo ang pana. Linisin mo ang puwit mo. Mas mabuti pang ibigay mo sa akin bilang target. Kuya, siya ay may lakas ng loob na insultuhin ka at ang Diyos. Tatawag na ako ng tao. Hindi na kailangan. May lakas ka bang makipagtagisan sa akin? Kung matalo ka, magiging tao kang target ko. Maghanda ka. Maging buhay na target ko. May lakas ka bang haminin ng pamilya ko? Ang mga taong humahamon sa paligsahan ng pagbaril ng pana. Ikaw ang unang tao. Nakikita kita na parang pana. Guro, kung hindi, mas mabuting huwag na lang makipagtagisan. Ang mga tao sa pamilya Liu ay malupit at masugid. Kung matalo, magiging target. Sa magaan, magkakaroon ng malubhang pinsala. Sa mabigat na kaso, mawawalan ng buhay. Bigyan pa siya ng 20 taon. Hindi siya mananalo laban sa akin. Ikaw, isang maliit na kusinero na nag-aaral. May lakas ka pang gamitin ang iyong hilig. Haminin ang talento ng aking pamilya. Bata pa. Kailangan mo lang malaman. Ang target na ito, kahit nakapikit ako, tatamaan ko ito. Nakita mo ba? Ito ang tinatawag na sining ng pagbaril. Guro, ano ito? Gusto ko rin kapag nagpapaputok. Nakapikit ang mga mata. Akala ko sobrang yabang mo. Kahit papaano, may kakayahan ka. Hindi ko inasahan. Hindi mo alam ang pinaka-basic na sining ng pagbaril. SB, grabe. Paano mo nagawa yun? Ito ang Diyos ng mga palaso. Ito ay isang lihim na balak. Kahit sino sa inyo na nag-aral ng sining ng pagbaril, alam na alam, kaninong sining ng pagbaril, sino ang mas mahusay. Ano bang laban ito? Kailangan ng 100 laban, 1,000 laban, 10,000 laban. Kuya, ang ganda mo naman. Pwede mo ba akong turuan? Guro, gusto rin naming matuto. Ang pagbaril ay hindi biro. Wala akong pakialam makipagkompetensya sa iyo. Sumuko, katumbas ng pagkatalo. Una, tulungan mo ako. Naglakas-loob kang saktan ng pamilya Liu. Kapag natalo, magiging target ka. Ito ang napagkasunduan namin. 18. Li Qiang, parang hindi ka na makapaghintay. Bilisan mo, ibaba mo ako. Ang araw na ito. Barilin kita, pinapahiya mo ang aking mga kaibigan at pamilya. Li Qiang, gusto kong durugin ang iyong katawan.
Ang palasong ito. Barilin ka dahil sa iyong kayabangan. Li Qiang, bibigyan kita ng huling pagkakataon. Kung gagawin mo ulit, ang palasong ito. Barilin ka dahil sa iyong kakulangan sa galing. Li Qiang, patawarin mo na ako. Ano ang gusto mo? Ibibigay ko sa iyo ang lahat, hindi ba sapat iyon? H. Ang palasong ito. Walang anuman. Gusto ko lang talagang barilin. Ah. Hindi ko na kaya. Mula pagkabata hanggang ngayon. Hindi pa ako nakaranas ng ganitong kahihiyan. Comfortable na. Terror na. Guro, ito ay estilo ng pagbaril mula sa Europa at Amerika. Hilahin mo. Kuya, hindi ko na mahayla. Gumamit ka naman ng lakas. Bilisan mo. Li Qiang, ikaw na si Raulo. Kuya, sinasabi mo si Li Qiang. Siya ay isang pambihirang dalubhasang taga-baril. Sa kanyang pagtuturo, hindi ba't may parusa? Yung dalawang walang silbi. Hindi naman talaga sila mananalo sa atin, di ba? Isang buwan pa ang natitira bago ang laban. Kahit na may mga eksperto silang nagtuturo, yung dalawang walang silbi. Hindi rin sila makakaangat sa maikling panahon. Talagang hindi sila dapat katakutin. Umalis ka. Si Li Qiang ay naglakas loob na ay paraan sa akin ng ganitong kahihiyan. Kailangan kong makahanap ng tao para patayin siya. Lin Xiner, anong oras na? Hindi mo pa ba siya binibigyan ng pagkain? Kanina, wala si Li Qiang sa bahay. Kakakinig ko lang ng ingay. Akala ko bumalik na siya. Sige, ako na lang ang magdadala sa kanya. At saka, tutulungan ko siyang maglinis. Li Qiang, nandito na ako para dalhan ka ng pagkain. Sino ka? Mamatay ka na. Mamatay ka na. Huwag nang tawagin ng mga tao na may tali. Bilisan mo. Tali. POLIT. Yanqing, okay ka lang ba? Okay lang. Ang taong ito ay may mga nakamamatay na galaw. Polish. Mukhang isang profesional na mamamatay tao ang umupahan dito. Si Li Qiang ay karaniwang tahimik na tao. Sino ba talaga ang kanyang inis? Bakit kailangan pa niyang mamatay? Ang pinakamahalaga ngayon ay agad na mahanap si Li Qiang. Pulis. Natatakot ako na may iba pang mamamatay tao. Kung sakaling makatagpo siya ng isa, tiyak na siya ay mamamatay ng masakit. Hindi makontak. Pulis. Huwag nang tumingin. Nasa labas ito ng bansa. Wala kayong makontak na sinuman. Guro, hindi ba't nandito tayo para mag-aral ng pagbaril? Ano ang ginagawa natin dito? Hindi ba't may isang liblib na lugar para sa pagsasanay dito? Sa likod ng bundok. Dito ang inyong lugar ng pagsasanay. Ang bundok at mga puno dito. Lahat ng ibinigay ng kalikasan. Guro, huwag kang magbiro. Ito'y isang disyerto. Wala man lang target para sa pagbaril. Paano tayo may ensayo ng pagbaril dito? Guro, may isang buwan na lang bago ang laban. Isang buwan na lang. Kung hindi tayo may ensayo, huli na talaga. Ang kailangan ninyo ay hindi lang mag-aral ng pagbaril, kundi ang malampasan ng lahat upang makuha ang kampyonato sa mundo. Sa karaniwang kapaligiran, karaniwang paraan. Paano natin maabot ang hindi pangkaraniwang resulta? Ano ang dapat nating gawin? Wala nang makakain dito. Kung gusto nyong kumain ng masagana, kailangan nyong umasa sa mga pana nyo. Manghuhuli. Tama. Naipasa na ang mga dokumento para sa inyo. Sa susunod na buwan. Kung gusto nyong kumain ng masagana, kailangan nyong umasa sa mga pana nyo. Hindi nyo manghuhuli. Sa susunod na buhay na lang. « 」 «
Ang gutom na gutom ko. Ang ingay at gulo dito. Wala talagang paraan para makapag-ensayo ng pana. Oo nga, guro. Hindi mo naman talaga gustong mamatay kami sa gutom, di ba? Talagang dalawa. Mga hindi pa naamon na tupa. Kung talagang iniisip nyo, pandaigdigang kampyon. Nasa loob ng aircon. Yung mga bilog na iyon. Kaya hindi kayo mananalo sa buhay na ito. BALECIA. Kailangan bumalik sa pinaka-primitive na lipunan. Dito nyo lang matutuklasan. Ang pangangaso ay likas na kakayahan ng mga lalaki. At ang pagbaril ng pana ay talento ng mga lalaki. Ang galing ng guro. Kaya niyang tamaan ito. Wow, ang ganda. May makakain na tayo. Gutom na ako. DESPIN. Kung gusto mong kumain, kailangan mong manghuli. Kung hindi, magugutom ka. Kaya makinig tayo sa guro. Nandito na tayo. Subukan na natin. Maglakad. Nang makuha ng tatay ko ang tamang pakiramdam, napakatumpak ng kanyang pagbaril. Si Zhao ay medyo nagkulang. Umaasa. Huwag mo nang hadlangan ng tatay ko. DESPIN. Guro, pakiramdam ko, ang aking kasanayan sa pagbaril ay umunlad ng malaki. Sa pagkakataong ito, kaya natin talunin si Liu Kairen, di ba? Malayo pa ang ating lalakbayin. Sa simula ng paglikha ng tao, ang pag-aani ng prutas ay trabaho ng mga babae. Ang mga lalaki ay responsable sa pangangaso. Sumunod ka sa akin. Kung araw-araw kayong kakain ng mga ligaw na prutas, magiging mahina kayo. At ang tunay na biktima ay ang mga dumudugo. At ang mga biktimang ito ay ang inyong target. Pero, sila ay lumilipad, tumatakbo, at tumatalon. Paano mo sila matatamaan? Sa mga mataas na gusali, ang mga lalaking hindi kumikita ay matatanggal. At dito, ARIBALE, ang mga lalaking hindi manghuhuli, Paris SALECE, maaaring mapalitan din. May isang ligaw na manok doon. Maaari tayong magdagdag ng pagkain ngayong gabi. Ito. Ang galing. May inihaw na manok na tayo. Guro. Tumahimik ka. PARISALCIS. Bawat isa ay ayon sa kanilang kakayahan. Guro. Itay, huwag mo akong sisihin. Kung hindi natin kailangang gumamit ng mga espesyal na trick, huwag nang pag-usapan ng pagiging kampyon sa mundo. Kahit na ikaw ay na makakuha ng kwalifikasyon para sa kompetisyon. Kampyon ng lungsod sa doubles. Hindi mo na makukuha. Masyado nang matagal sa lungsod. Matagal nang nawala sa kanila ang tapang at lakas. IVAL. Hey, Bear, sumunod ka sa akin. Araw-araw tayong kumakain ng prutas. Huwag kang magmadali, hindi pa tayo nasa laban. Gutom na ako. Sa tingin ko, tama ang sinasabi ng guro. Kung kaya nating tamaan ng mga buhay na gumagalaw, ay tiyak na makakabato tayo. Ang mga nakatigil ay mas tiyak pa. O baka naman masyado tayong baguhan. Kahit gaano pa tayo mag-practice, hindi natin maaabot ang ganitong antas. Paris SALECE. Pupunta ako. Guro, tulungan mo ako. Guro, bakit tumatakbo? Kunin mo ang pana at barilin siya. Paris SALECIME. Hindi pwede, guro. Hindi namin kayang kunin ang pana. Wala kaming magagawa. Oo nga, guro. Bilisan mo, tulungan mo ako. Ayaw kong mamatay. Walang tutulong sa inyo ngayon. Tanging sarili nyo lang ang maaasahan nyo. Hindi ba? Kailangan ba na ako ang sumali sa inyong laban? Kailangan ba na ako ang pumalit para sa inyo? Hindi pwede. PARIBALIE. Gamitin ang pana bilang laruan. Paris Sally. Tanging kapag ginamit ang pana bilang sandata, PARIBALE. Doon ka lang magiging mahusay na mamamana. Hindi pwede, hindi namin kaya.
Ang bilog na iginuhit ng makina ay hindi kailanman naging sentro ng target. Ang tunay na sentro ng target ay ang mata ng baboy ramo. Rhino. 7 pulgada ng ahas. Lalamunan ng tigre. Paris SALECIME. Parusa ba o hindi? Kumuha ng palaso at barilin ito. Hindi pwede, hindi kami makakasalubong. Kung hindi makakasalubong, mamamatay. Nakatama na. Nakatama. Parang naiintindihan ko na. Ang intensyon ng guro, ang pakiramdam ng pana sa kamay, ay iba na kumpara sa dati. Bumalik at magpahinga ng mabuti. Huwag nang mag-isip ng kahit ano. Pagkatapos ng 3 araw, ilabas ang pinakamagandang estado. Tama, guro. Sa mga nakaraang araw bago ang kompetisyon, ako'y laging kinakabahan at nanginginig. Pero sa pagkakataong ito, para bang nakakatakot ang katahimikan. Ang taong kayang gamitin ang mabangis na hayop bilang target. Siyempre, hindi siya mag-aalala para sa mga iyon. Ang mga bilog na iginuhit ng makina. Labanan ng doble sa pagbaril ng pana sa lungsod. Siguradong mananalo kayo. Huwag mag-alala. HMM. Hindi ko sila binalitaan. Ang mga babaeng nangungupahan na ito ay labis na nag-aalala. Li Qiang, may panganib sa bahay mo. Huwag na huwag kang babalik. Kuya, ang mga ipinadala naming pumatay kay Li Qiang ay nahuli na naman. Magpatuloy sa pagpapadala ng mga mamamatay tao. Ano man ang halaga, ay hindi alintana. Si Li Qiang ay naglakaslob na insultuhan ako. Kailangan niyang mamatay. Pero si Li Qiang ay nawawala kamakailan. Ang mga ipinadala naming tao ay walang balita, kaya't maghintay tayo sa kanyang bahay. Paghihiganti. Mayroon akong pasensya. Si Li Qiang ay nawala na ng 1 buwan. Siya ay may huling yugto ng kanser sa utak. Hindi na siya mabubuhay ng ilang araw. Ngayon, siya ay lumabas. Tiyak na namatay siya sa labas sa hindi inaasahang pagkakataon. Ngayon, kahit ang katawan ay hindi mahanap. Sinasabi nila na ang mga nalaglag na dahon ay bumabalik sa ugat. Ngayon, walang bakas ng katawan ni Li Qiang. Talagang napakaawa-awa. Ang mga buto ni Li Qiang ay hindi pa malamig. Nakipag-ugnayan na ako sa pamilya. Gagawin ang lahat upang hanapin ang katawan ni Li Qiang. Dapat siyang makapagpahinga ng mapayapa. HMM. Ang pamilya mo ay may malaking impluwensya. Kapag nahanap na namin ang katawan ni Li Qiang, dapat itong maayos na. Ihatid siya sa kanyang huling paglalakbay. Ito na ang sinasabi sa alamat. Ang Lion's Roar technique ba? Kung alam ko lang na manghuhuli sa bundok, hindi na sana ako nagdala ng pana. Dadalhin ko kayo doon. Isang sigaw lang ay sapat na. Li Qiang, hindi siya namatay. Gusto mo talagang mamatay ako? Hindi, hindi ko yun ibig sabihin. Ayon lang sa iyong kalagayan. Dapat ay matagal ka nang. Oo nga. Ang pagkakaroon ng huling yugto ng brain cancer at nabubuhay pa hanggang ngayon, talagang isang himala sa medisina. Iyan ay tungkol sa taong 2035. Isang himala ng siyensya lang. Sabihin mo, bakit mo sinabing may panganib sa bahay namin? Hindi ko alam. Anong tao ang na-offend mo? Kamakailan, madalas may mga mamamatay tao. Nakatagong nag-aabang sa bahay mo. Isa-isa kong tinanong ang ilang tao. Sabi nila, may gustong bumili ng buhay mo. Anong panahon na ba ito? Kaya pang bumili ng mamamatay tao. Mali, ito ay 20 taon na ang nakalipas. Hindi ito katulad ng taong 2035. Lahat ng umuusbong na kasamaan. Lahat ay nasa ilalim ng pagmamasid ng utak. Walang makakatakas. Maaga itong pinigilan sa kanyang duyan. Li Qiang, ang nahuling mamamatay tao. Talagang hindi nagbigay ng impormasyon. Sino ang utak sa likod nito? Alam mo ba kung sino ang sobrang galit sa'yo? Siya na lang ang natitira. Maliit na tao, sobrang kuripot. Sa susunod, sirain mo ang kanyang pantalon. Masira rin ang tela. Tingnan mo kung kasing liit din siya doon. Kung alam mo na, kung sino siya, mag-report tayo sa pulis. Batay lamang sa iyong hinala. Walang saksi o ebidensya. Kaya bang basta-basta na lang hulihin ang tao? Ganyan lang ang magdudulot ng takot sa ahas.
Ganito na ba kalupit ang mga tao sa 15 taon? Palaging nag-aaway at nagkakasakitan. Ay, hindi ko pa naihahanda ang tatay ko para maging world champion. Hindi ako pwedeng mamatay. Kailangan kong mag-isip ng paraan para makakuha ng higit pa. Sa pagkabigla ng mga babaeng umuupa, makakakuha rin ako ng mas maraming pagkakataon na mabuhay. Ate Yanqing, salamat sa iyong galing sa pakikipaglaban. Kaya natin masosolusyonan ng mga mamamatay tao. Kung hindi, tayo ay talagang madadamay, masasaktan. Ate Yanqing, maraming masamang tao sa labas. Natatakot ako. Pwede ba akong manatili dito? Hindi na ako babalik. Para sa pagkabigla ng mga babaeng umuupa, susubukan ko ang lahat. Kung gusto mong manatili, manatili ka na. Dahil nasa panganib ka ngayon. Hindi ako mananatiling walang ginagawa. Ang ibang mga lalaki ay nagtatago lamang ng kanilang kahinaan. Siya ay talagang espesyal. Ate Yanqing, napakalit na sa labas. Natatakot din ako. Baka makatagpo pa ng masamang tao sa labas. Pwede ba akong manatili dito ngayong araw? Hintayin kong magliwanag bago ako umalis. Gusto ko ring manatili. Natatakot din ako. Tanging sa iyo lang ako makadarama ng seguridad. Dito lang ako makakaranas ng seguridad. Kaya't manatili na kayo. Ay, kaya tayo. Li Qiang, matulog tayo ng masaya. Umalis ka, huwag kang samaikop sa lugar ko. Li Qiang, Li Qiang, ang lamig ko, yakapin mo ako. Magbukas ka ng aircon para sa sarili mo. Li Qiang, hindi pa ako natutulog. Anong karapatan mo para matulog muna? Huwag naman. Hindi pwede. Hindi kayo pwedeng manatili. Hindi pwede. Hindi kayo pwedeng manatili. Dahil may mga tao na gustong kunin ang buhay ko. Kaya dapat akong magbigay ng mga sorpreses sa mga babaeng nangungupahan para makapag-ipon ng buhay. Para makapagpatuloy ng mas maayos. Sige na. Kaya't kung gusto niyong manatili, okay lang. Pero dapat kong sabihin, kapag natutulog ako, huwag niyo akong istorbohin. Dito ay tahanan ni Yanqing. Bakit siya ang may karapatan na magsalita? Pwede bang manatili at matulog? Huwag mong kalimutan. Ito ang bahay ni Li Qiang. Kami ay mga nangungupahan lamang. Isang buwan na nawala si Li Qiang. Para mahanap siya, gumamit si Yanqing ng kapangyarihan ng pamilya. Ngayon lang namin nalaman na siya pala ay ang tanyag na Miss Yan. Ay, sabi mo, ang pamilyang yan ay napakayaman at makapangyarihan. Bakit kailangan nilang sumama sa amin sa pag-upa? Sa bahay ni Li Qiang. Dahil kay Yanqing, ayaw niyang tanggapin ang kasal ng pamilya. Kaya't nakipaghiwalay siya sa pamilya. Pagkatapos umalis sa bahay, patuloy siyang nagsikap mag-isa. Hindi ko akalain na handa siyang makipag-ugnayan muli para kay Li Qiang. Upang muling makipag-ugnayan sa pamilya. Oh, kung ganun. Palagi tayong nagkamali noon. Ito ay isang panig na paibig ni Li Qiang. Sa lihim na paibig kay Yanqing. Ngayon, kung ganito ang tingin, si Li Qiang ay may halaga sa isip ni Yanqing. Hindi siya walang katayuan. Anong ginagawa mo? Mamaya, tutulungan kitang magpahid ng likod. Tutulungan din kita. Kailangan mo akong kamutin ng mas madami. Li Qiang, anong ginagawa mo? Wala tayong nakita. Tapos na, tapos na. Siguradong iniisip ng dalawa na may ginagawa tayo sa banyo. Kaya pala, ayaw ni Li Qiang na manatili tayo doon. Akala ko ay natatakot sila sa atin, na masira ang kanyang magandang pagkakataon. Alam nilang nandito tayo. Kailangan pang pumili ng banyo. Sabi mo, yung dalawa, sinadya ba nila? Gusto bang ipakita sa atin? Si Li Qiang ay sobrang masama. Sabi mo, baka mas matindi sa umaga. Dapat hindi naman, di ba? Hindi ko rin alam kung anong tao iyon. Anong paraan ang gusto niyang gamitin para patayin ako. Kailangan kong mag-isip ng paraan para magulat ang tatlong babaeng umuupa. Mag-ipon ng kaunting buhay. Umaga pa lang, nakakita ng ganitong bagay. Baka magka-abscess pa. Si Yanqing, pumunta ka at magluto ng 2 putahe para sa akin.
Naglakas loob siyang makipag-usap kay Yanqing ng ganito. Anong sinabi mo? Bakit ka nakatunganga? Pumunta ka at magluto ng 2 putahe. Naglakas loob kang makipag-usap sa akin ng ganyan. Sakit ng ulo. Sige na nga, may brain cancer siya. Kahilingan ng isang taong malapit ng mamatay. Subukan nating tuparin ang kanyang hiling. Pupunta akong magluto ng 2 putahe. May 3 araw pa. Ang tatay ko ay sasali sa paligsahan ng pagbaril ng pana. Bilang guro, dapat talagang dumalo. Bago ito, kailangan kong maging maayos. Para sa mga babaeng umuupa. Nagulat. Uuwi ako para matulog ng kaunti. Pupunta ako sa trabaho. Sandali. Lahat kayo ay manatili para samahan ako. Gusto ko lang, sa huling sandali, na masaya ang pagdaan. Pero hayaan kayong manatili para samahan ako. Masyado bang makasarili? Li Qiang, huwag kang malungkot. Mananatili ako para samahan ka. Ako rin. Kailangan kong mag-isip kung paano sila magugulat. Kumain ka. Ay, pakainin niyo ako. Kung hindi, hindi ako kakain. Ano? Pakainin mo ako. Lagyan mo ako ng ulam. Pakainin mo ako ng tubig. Huwag kang masyadong labis. Li Qiang, hindi ako nagkakamali, di ba? Ikaw, isang malaking lalaki. Hayaan mong pakainin ka namin. Oo nga, hindi ka naman walang kamay. Ay nako, sobrang sakit ng ulo. Masakit. Ang kamay ko. Hindi ko na makontrol ang kamay ko. Masama. Siguro ay pinipiga ng tumor ang nerbiyos. Ibig sabihin nito, si Li Qiang ay mamamatay sa loob ng 3 araw. Ang lungkot. Bago mamatay, ni isang araw ng magandang buhay ay hindi naranasan. Ni isang araw ng masustansyang pagkain ay hindi nakuha. Papunta na sa daan ng kamatayan. Siguradong pagtatawanan ako ng ibang mga bata. Pinaapi. Nanay at tatay, bilisan mo, tulungan mo ako, dalhin mo ako. Li Qiang, huwag kang umiyak. Mahalaga ka sa amin at mamahalin ka namin. Sa panahong ito, aalagaan ka namin. Halika, kumain tayo. Busog na ako, para may lakas tayong maglakbay. Nabulag na, tumulong pa sa pagbibilang ng pera. Babae ng taong 2015. Talagang napakasimple. Ang paligsahan sa pagbaril ng guro bukas. Huwag kang mahuli Bukas, pupunta akong manood ng laban ng tatay ko. Ngayong araw, magdagdag ng kaunting sorpresa. Mag-ipon ng buhay, upang maiwasan ang anumang hindi inaasahan bukas. Si Li Qiang ay napaka-misteryoso. Tinawag tayo. Ano ba talaga ang nangyayari? Tingnan mo at malalaman mo. Tara na. Kanino ba gustong magpahayag ni Li Qiang? Kailangan pa bang itanong yan? Si Li Qiang ay palaging may gusto. Akala ko, palagi siyang takot. Hindi ko inasahan na siya ay formal na magpahayag sa akin. Dapat ko bang tanggihan siya? Pero ayaw kong siya ay mamatay, na may dalang panghihinayang. Sige na nga, isipin na lang na natupad ang kanyang pangarap. Gusto ko. Ikaw. Akala ng lahat ay gusto ko si Yanqing. Kapag nagbigay ako ng pahayag kay Yanqing. Pero ibinigay ko ang bulaklak kay Lin Xiner. Talagang nagulat sila. Dati, ako lang ang nasa isip niya. Ngayon, madali na siyang nahuhumaling sa iba.
Sayang, nagiging malambot pa rin ang puso ko sa kanya. Kahit na gusto ko pang sumangayon sa kanya. Bakit ako tinititigan ni Yanqing ng ganyan? Para bang ako ay isang lalaking walang kwenta na ng loko. Li Qiang, huwag na tayong magkita. Ay, Yanqing. Bakit kapag narinig kong sinasabi ni Yanqing ito, medyo masakit sa puso ko? Li Qiang. Sumasang-ayon na ako. Sumasang-ayon sa anong bagay? Sumasang-ayon na maging girlfriend mo. Kahit na mas bata ka sa akin, at may brain cancer ka pa, at hindi na rin magtatagal ang buhay mo. Pero ayos lang. Hindi ko ito pinapansin. Hayaan na tayong magmamahalan ng masigla. Magmahal tayo ng isang beses. Hindi ko sinabi na gusto kong makipagrelasyon sa iyo. Pero hindi mo ba sinabi na gusto mo ako? Kailangan bang makipagrelasyon kapag gusto? Gusto ko rin ng mga bulaklak at halaman. Mga pusa at aso. Si Aunt Zhang sa ibaba, at si Uncle Wang sa itaas. Kailangan ba nilang lahat maging girlfriend ko? Huwag kang magalit. Alam mo rin na may problema siya sa isip. Huwag nang magsalita. Hindi ba si Li Qiang ay nasa puso ko? May lugar na ba ako? Hindi ko akalain na iiyak ako para sa kanya. Dati, puro kapangyarihan ng pamilya. Tutulungan kitang maghanap ng tao sa buong lungsod. Panahon na para tuparin mo ang iyong pangako. Alam ko na, nanay. Babalik ako. Mag-aasawa ako sa taong inorganisan nyo. Ako si Yanqing. Hindi dapat ako sa sino man ay magkaroon ng damdamin. Yanqing, Yanqing. Bakit ako at si Lin Xiner nagsabi ng gusto? Siya ay magiging ganito kagalit. Sige na nga, hanapin muna siya bago tayo mag-usap. Li Qiang, naghihintay ako sa bahay mo. Li Qiang, pagkatapos ng gabing ito, tayo ay mga estranghero na. Yanqing, Yanqing, huwag ka nang uminom. Bakit ka uminom ng ganito karami? Bumangon ka. Li Qiang, pagkatapos ng gabing ito, wala na akong kalayaan. Ikaw ang tanging lalaking nagbigay sa akin ng damdamin. Hayaan mo akong magpakasaya ngayong gabi. Sabi ko, paano mo narinig? Gusto ko si Lin Xiner. Ganito kagalit. Kaya pala gusto mo ako. Yanqing, ano na ang relasyon natin ngayon? Hindi ko na uupahan ang bahay mo. Kalimutan mo na ang nangyari kanina. Yanqing, pagkatapos mong matulog, gusto ko nang tumakas. T1791. Yanqing, hindi ka pwedeng umalis. Kagabi ay ang aking unang pagkakataon. Kailangan mong managot sa akin. Li Qiang, nawala ka sa loob ng isang buwan. Para mahanap ka. Kailangan kong sumangayon. Mga kondisyon ng pamilya. Makilahok sa kasal. Falem, Li Qiang. Li Qiang, naghintay ako sa iyo ng isang buwan. Sa wakas, nahuli na kita. Mula sa pamilya Liu. Mabuti na lang at alam mo, maaaring hindi ito isang hindi makatarungang kamatayan. Inutusan ako ng pamilya Liu na patayin ka. Ngayon, talagang patay na. Ngayon, talagang patay na. Pamilya Liu.
Maghintay ka. Siguradong patay na. Ang aming layunin sa serbisyo ay hindi patay, hindi tumatanggap ng bayad. Binigyan si Li Qiang ng 8 saksak. Bawat saksak ay nakamamatay. Maaari kang maging kampante. Talagang sapat na propesyonal at masusing. Magiging gwapo. Magiging gwapo. Dahil gwapo ako. Kailangan mo akong patayin. Li Qiang, hindi ka ba patay? Ito ba ay isang ilusyon ko? O baka ako'y nakakita ng multo? Ang sakit ng pagkamatay ko. Huwag kang lumapit. Huwag kang lumapit. Mommy, mommy, lullaby. Ang lamig-lamig ko dito sa ibaba. Halika, samahan mo ako. Huwag kang lumapit. Huwag kang lumapit. Huwag kang lumapit. May tao. Ayusin mo siya. Niloko ako ng mamamatay tao. Si Li Qiang ay hindi talaga namatay. Mukhang pumatay. Kailangan ko pa rin kumilos. Si Li Qiang ay patay na. Ako ang kambal na kapatid niya. Si Li Qiang. Talaga. Talaga bang kambal pa siya? May tao. Ang posibilidad na makabuo ng kambal. Hindi ganun kataas. Ako si Li San Qiang. Ah, umalis ka. Ako si Li Si Qiang. Ako si Li Wu Qiang. Si Li Liu Qiang. Si Li Chi Qiang. Si Li Ba Qiang. Huwag kang makipaglaro sa akin, bata ka pa. Hintayin ang paligsahan sa pagbaril bukas. Hayaan mong ayusin ng tatay ko ang sitwasyon mo. Kagabi. Nakakita ko ng multo. O baka nananaginip lang ako. Kahapon habang inaasikaso ko, iniwan ko si Li Qiang sa likod ng bundok. Kahit na hindi siya namatay, mamamatay pa rin siya sa pagkakasakal. Tungkol sa ngayon, may ilang lumitaw na naman. Mga tao na katulad ni Li Qiang. Nagdududa ako. Nang siya ay ipinanganak, siya ay isang 8 kambal. Matibay na SLHS. Sa huli, ang tao ay hindi na mabubuhay muli. Ito ay makatwiran. Basta't si Li Qiang. Basta't patay na siya. Liu Kairen. Sinong sinasabi mong patay na? Sino? Siya yung nagtatanggol sa'yo. Ang guro na nagtuturo sa'yo ng pagbaril ng pana. Li Qiang. Anong ginawa mo sa guro ko? Nasabi ko na. Ang sino mang insulto sa akin. Wala akong palalagpasin. Ang kanyang bangkay ay itinapon ko na sa likod ng bundok. Hanapin mo na lang ito. Kung totoo ang sinasabi mo, gagawin ko ang lahat ng makakaya ko para makabawi ka sa buhay mo. Malapit na ang laban. Saan ka pupunta? Pupunta ako para hanapin ang guro. Kung sakaling si Liu Kairen ay nagsisinungaling, para lang ipaalis ka sa laban. Kaya't hindi mo ba siya nahulog sa kanyang bitag? Guro, gaano ko kagustang manalo tayo ng kampyonato para makilahok sa pambansang laban. Kung aalis ka, magsisisi ka sa guro. Pero, ay nako, paano kung tapusin muna ang laban bago tayo mag-usap? Ang guro ay napaka-abilidad. Hindi siya basta-basta mamamatay. Ang laban na ito ay best of 3. Sa bawat laro, bawat tao ay maaaring tumama ng 3 beses.
Ang unang grupo na lalabas ay Liu Kairen at Liu Kai. Ito ay tungkol sa pamilya Liu. Sa buong Jiang'an City, ang pinakamagaling na pamilya sa pagbaril ng pana. Sila ay palaging may pana sa kamay. Talaga namang ganun. Sila ay sinanay ayon sa mga pandaigdigang kampyon. Ang laban na ito sa lungsod ay para lang sa palabas. Siguradong sila ang magiging unang pwesto. Ayos. Sige. Unang round. Nakakuha ang grupo ni Liu Kairen at Liu Kai ng 56 na puntos at ang Diyos ko, ang pinakamataas na puntos ay 6 na po. Ang pamilya Liu ay nakakuha ng 56 na puntos. Mula dito sa larangan ng pagbaril ng pana, para sa karangalan ng bansa, sila ang aasahan. Sa tingin ko, wala nang ibang kailangang makipagkumpetensya. Ang susunod na grupo na lalabas ay Xing Boxing at Jiayu. Bakit ka pa nakatayo dyan? Halika na dito. Walang balita mula sa guro. Totoo bang siya ay pinatay ni Liu Kairen? Nako, magsisimula na ang laban ng tatay ko. Kung hindi dahil sa kagabi, na si Yanqing ay masyadong maraming beses. Napiniga ako. Hindi ko naman makakalimutan ang bagay na ito. Magumpisa na tayo sa laban. Bakit hindi pa siya dumating? Baka may nangyaring masama. Basta si Li Qiang lang. Basta mamatay na siya. Anong nangyayari sa'yo? Ang antas mo sa karaniwan. Hindi ba mas mataas ito kaysa sa akin? Bakit, guro? 1 buwan lang akong tinuruan. Pero siya ay parang aking pinakamamahal na kamag-anak. Naisip ko, may posibilidad na siya ay masaktan. Ang puso ko ay parang sinasaksak ng kutsilyo. Tingnan mo ang basurang ito. Hindi man lang makabato sa target. Talaga, hindi siya marunong bumato ng pana para sumali sa laban. Bilisin mo at bumaba ka na. Nakakahiya ba? Para sa akin at sa... Natapos na ang unang round. Nanalo ang grupo ni Liu Kairen at Liu Kai. 56-36. Ang pagkatalo na ito ay sobrang masakit. Hindi na ako makikipagkumpetensya, Gia. Kailangan kong hanapin ang guro. Nag-aalala ko para sa kanya. Ikaw. Guro. Anong sinabi mo? Hindi ka na makikipagkumpetensya. Guro, okay ka lang. Paano kanya tinuruan sa karaniwan? Kung sinabi niyang hindi na siya makikipagkumpetensya, hindi na siya makikipagkumpetensya. Tapos na. Sinaktan ng sariling ama. Baka masaktan ng langit. Zongdai. Guro, akala ko ay nahuli ka ni Liu Kairen. Ikaw ay magiging kampiyon ng mundo sa pagbaril. Sa pagkapanalo sa laban na ito, upang makuha mo ang tiket sa internasyonal na kompetisyon. Dahil sa ganitong maliit na bagay, hindi na lang tayo makikipagkumpetensya. Hindi ito maliit na bagay. Guro, kahit na ang maging kampiyon ng mundo ay ang aking pangarap, ngunit sa aking puso, ikaw ay mas mahalaga kaysa sa pangarap. Palitan ng aking buhay para sa iyong buhay. Hindi ko akalain na hindi alam ng tatay ko na ako ay kanyang anak at ilalagay din ako sa unang pwesto. Napakabuti. Sige na. Wala akong mangyayari. Makakamit mo rin ang iyong pangarap. Ikalawang round Liu Kairen Liu Kai Group at ang Diyos ko. Akala ko 56 na puntos ay ang hangganan ng tao. Hindi ko akalain na sila ay makakakuha ng mas maraming puntos. Oo nga, ang antas na ito. Huwag nang pag-usapan ng antas ng lungsod. Kahit ang kampiyon ng mundo ay halos pareho na rin. Siya ay muling lumitaw. Muli na namang si Li Qiang na may mukha.
Na napatay ko na siya ng 8 beses. Ano ba talaga siya? Kapag namatay ang tao, hindi na siya mabubuhay muli. Marahil hindi siya noong una ay 8 sanggol, kundi 9 na sanggol. Tandaan ninyo sa gubat ang mga natutunan. Ilabas ang inyong tapang. Para makasali kayong dalawa, ay itinuturing na tagumpay ng dalawang ito ang kanilang buhay. Pagkatapos ng araw na ito, natatakot ang dalawa na mamumuhay lamang sa anino ng iyong buhay. Ha ha ha. Mas magaling pa ang dalawang ito. Hindi ba kayo nahihiya? Ako nga ay nag-aaksaya ng oras. Umakyat ka, umakyat ka, umakyat ka na. Paano mangyayari? Isang 9 na bilog at isang 10 na bilog. Parang bulag na pusa na nakatagpo ng patay na daga. Ang dalawang ito ay talagang walang alam. Hindi naman hindi nakita ng lahat. Oo nga, parang nakapagtataka. Ikalawang round, may parusa ba? At ang pagtatapos ng ikalawang round, may parusa ba? Nanalo ang grupo ni Gia. Paano mangyayari? Hindi ito posible. Imposible. Paano sila nagkaroon ng 59 na puntos? 5 beses na 10 na bilog. 1 beses na 9 na bilog. Hindi ko pa kailanman nakita ganitong kahusay na archer. Ito ay sapat na upang maging Diyos. Sayang, ipinanganak ka sa pamilya ng mga archer. Sa akin, sa loob ng 1 buwan, mabilis na naihubog na estudyante. Patuloy na pumuri sa Diyos. Sila ay mga baguhan 1 buwan na ang nakalipas. Antas ng baguhan. 1 buwan lamang. Paano posible na umunlad ng ganito kalaki? Tiyak na may mga lihim dito. Siguradong may mga lihim. Lihim. Lihim, lihim, lihim. Mangyaring tahimik. Ang paligsahan sa pagbaril ng pana ngayon. Ganap na tumutugma sa mga profesional na pamantayan. Tiyak, walang posibilidad ng pandaraya. Ang paligsahan sa pagbaril ng pana ngayon. Mayroon pang huling round. 30 minutong pahinga. Maaaring suriin ang lahat. Tingnan natin, tingnan natin. Hindi ko akalain. Ako ay isinilang sa isang angkan ng mga archer. Sa hindi inaasahang pagkakataon. Matatalo sa 2 walang silbi sa 1 round. Kung talagang matatalo, ang laban ngayon. Tiyak na hindi ako palalampasin ng pinuno ng pamilya. Sinuri na ng kuya. Walang problema. Wala silang posibilidad na mandaya. May mali. Sa maikling panahon, paano posible na umunlad ng ganito kalaki? 2 walang silbi. Sa hindi inaasahang pagkakataon, naging pinakamalaking banta ko. TOUGHSLI. Kung hindi. Maraming tao dito. Hindi maginhawa na kumilos. Gumamit ng mas lihim na paraan. Tiyakin na sila ay matatalo sa huling round. Tiyak na matatalo. HMM. Naayos na ba? Huwag mag-alala, kuya. Sa pagkakataong ito, tiyak na matatalo sila. Ikatlong round ng grupo ni Liu Kai Ren at Liu Kai. 57 puntos. Nanatili pa ring mataas ang antas. Mukhang sila ang kampyon sa mundo. Sila na nga. Pero, ang grupo ni Xing at Gia, kulang sila ng 1 puntos. Para makuha ang perpektong puntos. Panatilihin nila ang antas. Tiyak na lalampasan nila ang pamilya Liu. Pasensya na, kailangan kong umatras. Umatras. Anong nangyayari? Maganda ang ginawa. Alam mo ba ang sinasabi mo? Nakikita na nating mananalo sa laban na ito. Makakapag-participate na tayo. Sa pandaigdigang paligsahan sa pagbaril. Sinasabi mo sa akin na umatras ka. Makamit ang kampyonato sa mundo. Ito ang iyong pangarap. Hindi naman ito sa akin. Bakit hindi mo sinabi noon? Itinuturing kitang mabuting kapatid. Nagawa mo pang umatras at ipagkanulo ako. Mukhang may nagbanta sa kanya. Huwag mo siyang pansinin. Guro, nakikita na nating makakaya. Manalo sa laban na ito. Ayaw kong sumuko. Dahil may isang miyembro kayong umatras. Inanunsyo ko. Ang kampiyon sa pagbaril sa Jiang'an City. Si Liu.
Sandali lang. Nag-a-apply ako. Bilang kapalit ni Jia Yu at Ziyang Biziyang. Kumpletuhin ang doubles na laban. Palitan ng tao sa laban. Walang ganitong halimbawa. Kanina, si Jia Yu ay talagang nagsikap. Ngayon bigla na lang gustong umatras. May duda ako. O may nag-aalok ng suhol. Umaasa ako sa mga organizer. Magandang suriin ito. Labanan sa pagbaril sa antas ng lungsod. Ito ay para sa pagpapadala ng talento sa bansa. Ganito. Hindi ba't ito ay salungat sa orihinal na layunin? Hindi pwede. Walang sino man ang nagsabi na dapat palitan ng tao sa laban. Iyon ay ipinapakita rin ito. Walang halimbawa ng pagtanggi. Kung ganun, palitan mo siya. Sumali ka sa huling laban. Hindi pwede, hindi ito patas. Tama, pero ang mga resulta mo sa unang 2 round ay kailangang itapon. Kailangan mong makipagkumpetensya muli. Ibig sabihin, kabuuang 9 na palaso. Bawat palaso ay hindi dapat bumaba sa 8 puntos. Walang problema. Terra. Grabe, posible. Kuya TOUGHSLIS. Kung siya si Li Qiang, tiyak na matatalo tayo. Hindi ba't siya ang papalit sa laban? Bakit hindi siya gumagalaw? Marunong ba siyang bumato ng palaso? Kilala ko siya. Siya yung dati, na nag-aral ng pagluluto sa technical school. Batang kusinero. Kamakailan lang ay nagkasakit siya, at nag-drop out. Siguro ay nandito lang para magpasikat. Maliit na palaso. Kagabi, nagtagal ako kaya medyo pagod na ako. Mamaya, ikaw na ang gagalaw. Ang tao at palaso ay nagiging isa. Mukhang, ito ay hindi si Li Qiang. Dapat ay kapatid siya ni Li Qiang. Kapatid na siyam na magkakambal. Li Jicheng. Ha ha ha. Totoo, ang batang kusinero ay walang karanasan. Hindi niya nakuha ang tamang posisyon at bumaril. Ganyan ang maglaro sa harap ng maraming tao. Wala na bang hiya? Nahulog ang palaso. Huwag naman sanang makialam sa atin. Kung alam ko lang, hindi ko siya ibibigay. Ang pagkakataon na palitan siya sa laban. Siya dati ay may anyong, kalmado at mahinahon. Akala ko pa nga, talaga namang anong klaseng tao. Hindi naman, kaya niyang tamaan ito. Siguradong swerte lang ito. Ikatlong round, parusa ba o hindi, grupo ni Li Qiang. At ang perpektong score ay 60 puntos. Inanunsyo ko, ang aming double archery competition. Ang makakakuha ng kampyonato ay, parusa ba o hindi at grupo ni Li Qiang. Sila rin ay nakakuha ng pagkakataon na makilahok sa pandaigdigang paligsahan sa pagbaril ng kwalipikasyon. Oo, siya ay tunay na Diyos ng mga palaso. Diyosa ng mga palaso, Diyosa ng mga palaso. Itay, nakaharap sa mundo, nakamit ang pagkakataon. Kung makakakuha ba ng pandaigdigang kampyonato, nasa iyo na yan. Guro, huwag kang mag-alala. Siguradong makakakuha ako ng pandaigdigang kampyonato. Li Qiang, ang estilo mo sa pagbaril kanina, ang gwapo mo. Pwede bang magdagdag ng QQ? Huwag kang manghumaling sa akin. Ako ay isang alamat lamang. Terra na. Guro, bakit ka ganun determinado na tanggihan ng iba? Hindi ka ba natatakot na masasaktan sila? Ako ay isa ng tao ni Yanqing. Li Qiang, tiyak na mahahabol kita. Yanqing, anong ginagawa mo? Miss na miss kita. Nagtatago ka sa akin ng 1 buwan. Mag-usap tayo. Guro, nakita ko si Yanqing. Li Qiang, gusto kita. Maging magkasintahan tayo. Tinanggap ko ang bulaklak. Kalimutan na ang pagiging magkasintahan. Hey hey.
Yan Qing. Ang ibang pamilya sa Jiang'an City. Hindi kayang talunin ng pamilya Zhang. Makipag-alyansa sa akin. Ito ang pinakamainam na pagpipilian. Pasensya na, Li Qiang. Kung malaman ng pamilya na gusto kita, hindi ka magiging pabor sa kanila. Upang mabilis na makamit ang kooperasyon ng dalawang pamilya. Tara, kumuha tayo ng lisensya ngayon. Magpakasal tayo. Font. Sino ka? Yan Qing. Nag-aasawa ba kayo? Hindi mo ba sinabi na gusto mo ako? Nang araw na iyon, ako pa. Li Qiang. Ikaw ay hindi lamang ang aking landlord. Hindi ko kailanman gusto ka. Kaya naglalaro ka lang. Nakita mo na rin. Siya ang taong gusto kong pakasalan. Huwag mo na akong guluhin sa hinaharap. Gaano katagal na ito? Ikakasal ka na. Li Qiang, ang bilis mong tumakbo. Hindi ko na kayang habulin ka. Ipakilala mo. Siya ang aking kasintahan. Hindi na kita guguluhin. Naway maging masaya ka. Tanging sa pagputol ng ugnayan, makakapagprotekta ako sa'yo. Tara, kumuha tayo ng lisensya. Zhang Xiao. Buntis ako. Ano? Buntis na, lumalabas pa para sa kasal. Sobrang pang-aabuso. Li Qiang. Marahil hindi mo kailanman malalaman. May anak na tayo. Ang galing mo talaga. Sa loob ng isang buwan, nahuli mo ang aking guro. Nahuli mo na. Oh, sa misis ng guro. Ano ang pangalan mo? Ang pangalan ko ay Quan Peipei. Ah, ano? Quan Peipei. Ikaw ang nanay ko. Li Qiang. Pareho ba ang pangalan ng nanay mo sa akin? Ikaw ba ay ipinanganak noong ika-31 ng Oktubre taong 1978? Oo. Nasa Jiang'an District ba ang bahay nyo? Number 69, Jianxi Road, Museria. Oo. Ang ID mo ba ay 310,603,199,810,310,310,022? Oo. Mali. Lahat ay mali. Ikaw ang nanay ko. Ako ang nanay mo. Huwag kang magulat. Nasaan ang guro ko? Talagang may ganitong maliit na hilig. Tinatawag pa niya akong tatay. Kayo talaga ang mga magulang ko. Hindi nakakagulat na siya ang paborito kong lalaki. Ang espesyal naman nito. Iyan ba ay tinatawag na gusto? Iyan ay nagmumula sa likas na pagmamahal ng isang ina. Kayo ang talagang itinadhana. Nandyan na kayo ngayon. Gusto mo bang makipaghiwalay? Gusto mo bang makipaghiwalay sa akin? Lalangoy ako mula rito. Kung mamatay ako, ayos lang. Mama, huwag. Huwag, kuya. Ikaw ang pinakamamahal kong tao. Patay ka na. Ayaw ko na ring mabuhay. Mama, huwag. Mama, lumapit ka muna. May gusto tayong pag-usapan ng maayos. Makikipaghiwalay ka pa ba? Lumapit ka, lumapit ka. Dadalhin kita sa isang lugar. Li Qiang, nandito ba tayo para magbakasyon? Ang ganda ng tanawin dito. Paralcime. Nagsasalita. Sa panahong ito, mag-aral ka ng mabuti sa pagbaril. At alagaan mo ang mama ko. Gawin mo akong tao. Hintayin mong malapit na magsimula ang laban. Babalik ako para sunduin ka. Oy, guro. Li Qiang. Ikaw, gago. Anong tinitingnan mo? Kahit na gusto niya, ipagkasundo tayong dalawa. Hindi ko rin talaga sasagutin yan. HMPH. Halos naghiwalay ang aking mga magulang. Sila'y mga nag-iisang lalaki at babae. Dapat ay makakapagbuo sila ng damdamin, di ba? Sistema. Ilang araw pa ang natitira sa aking buhay. Ang natitirang buhay mo ay 150 araw. Ilang araw pa ang natitira sa aking buhay. Malapit na ang aking tatay sa pagdalo. Sa pandaigdigang paligsahan ng pagbaril ng palaso. May natitirang 8 buwan. Kailangan kong mag-isip ng paraan para makahanap ng babaeng umuupa. Dagdagan ng kanyang antas ng pagkabigla. Binibini. Inutusan ng may-ari ng bahay. May bata sa kanyang sinapupunan. Kailangan itong ipalaglag. Hindi pwede. Hindi mo pwedeng saktan ng aking anak. Binibini. Huwag mag-alala. Huwag. Ang bata sa kanyang sinapupunan ay aalis. Malinis na malinis. Bakit hindi ka pa umalis? Sino sila?
Si Li Qiang ay may cancer sa utak. Hindi na siya mabubuhay ng matagal. Kung malaman lang niya na may anak siya at patuloy na tinutokso ng aking pamilya, siguradong aalis siya na hindi mapayapa. Hindi ko rin siya kilala. Dito lang sa daang ito, nakasalubong ng mga masasamang tao. 15 taon ng kaayusan. Mukhang talagang hindi maganda. Tara na. Ihahatid kita pa uwi. Yan Qing. Ayos ka lang ba, Yan Qing? Isang buwan na tayong hindi nagkita, Yan Qing. Paano ka biglang nagkaroon ng anak? Sabihin mo na. Kanino ang batang ito? Hindi naman kay Li Qiang, di ba? Kung sa akin ito, kahit na gusto mong magpakasal sa iba, siguradong gagawin ko. Agawin ka. Sige na nga. Mas mabuti nang huwag bago siya mamatay. Huwag na siyang bigyan ng dagdag na problema. Hindi kay Li Qiang. Siguro sa iyong kasunduan. Mabuti ba siya sa iyo? Huwag magtanong. Nagawa na namin ang pinakamalapit na bagay. Pero ganito pa rin siya kalamig sa akin. Ang babaeng ito ay talagang malupit. Sige na, huwag na siyang alalahanin. Ako na lang. Dagdagan ang buhay ko. Ay, ang sakit ng ulo ko. Kailangan kong magpa-check up sa utak ko. Li Qiang, ang tumor mo sa utak. Lalaki lang ito ng lalaki. Mas mabuti nang huwag na magpatingin sa doktor. Para hindi na magka-problema. Oo nga, mas mabuti ng ganyan ka. Masaya ka. I-enjoy ang natitirang mga araw. Ang gusto ko ay akala ninyo, ang aking brain cancer ay hindi magagamot. Dito nagkakaroon ng kaibahan. Dito nagiging nakakagulat. Mas mabuti nang huwag nang ipakita sa doktor. Natatakot akong makakaapekto ito sa kanyang damdamin. Pabilis ng sakit. Ang katawan ng pasyenteng ito ay napaka-healthy. Lalo na ang utak. Walang kahit anong problema. Doktor, baka nagkamali ka ng tingin. Siya ay may brain cancer. Nakikita ko ng malinaw. Wala siyang tumor sa utak. Mukhang gumaling ang aking brain cancer. Self-healing ng brain cancer. Ito ay talagang himala sa medisina. Ano man ang mangyari, ang sakit mo ay gumaling na. Iyon na iyon. Kaya't hindi na tayo mag-aalala na baka bigla kang mamatay isang araw. Ikaw ay talagang nagbago ng isip. Naglakas loob na labanan ng aking utos. Nanay, ayaw ko talagang mag-asawa. Ayaw kong ipalaglag ang sarili kong anak. Ikaw ang nagsabi noon. Ang buong pamilya ay nagbigay ng lahat ng makakaya para tulungan kang hanapin ang taong ito na si Li Qiang. Pumayag ka na mag-asawa. Sino ang makakapag-isip na nagdala ka ng illegitimate child? Yan Qing. Yummy Yan Qing. Pinahiya mo ang aming pamilya. Saan namin ilalagay iyon? Hanapin mo ako. Hindi ito. Sinamahan ko ang tatay ko sa orihinal na gubat. Saradong pagsasanay. Siguro sa buwan na iyon. Hindi ko inasahan si Yan Qing. Ganito siya kalala sa akin. Si Yan Qing. Ikaw ngayon. Kailangan mong patayin ang batang ito. Ibigay mo sa akin. Kahit na ikaw ang kanyang ina. Hindi mo siya maaaring pilitin. Ipagpaliban ng bata. Nanay. Kung mawala ang bata sa tiyan ko, wala na ang bata. Hindi na rin ako mabubuhay. Ikaw. Ang ama ng batang ito. Sino ba talaga? Karapat dapat na ipaglaban mo siya ng buong buhay mo. Hindi mo dapat sabihin sa nanay ko. Anak ito ni Li Qiang. Kung hindi siya titigil kay Li Qiang. Pumunta siya para sa kasal. Ano ang maibibigay nito sa inyo? Gaano karaming halaga? Li Qiang, huwag mong galitin ang nanay ko. Sabihin mo, magkano ang makukuha mo sa pagbibenta ng anak na babae? HMPH. Maganda. Naglakas loob kang hamakin ako. Dalhin mo silang lahat. Huwag mo siyang pilitin. Kaya kung gawing doble ang kita mo. Doble. HMPH. Ang anak kong babae ay ikakasal sa Zhang family. Makakatanggap ng milyon-milyong order bawat buwan. Ang ibig sabihin ng doble ay, kaya mong tulungan akong kumita ng 200 milyon sa isang taon. Tama. Pero kailangan ko lang ng 6 na buwan. Para kumita si Yan Qing ng 200 milyon. Ang halaga niya mismo ay mas mataas kaysa sa halaga ng kanyang pag-aasawa. Sa oras na iyon, hindi mo siya maaaring pilitin na gumawa ng kahit ano. Li Qiang, huwag ka nang magyabang. Ang ina ni Yan Qing ay hindi madaling lapitan. Ang mga walang muwang na insekto ay may lakas ng loob pang magtakda ng kondisyon sa akin. Yan Qing, ikaw ba ay susunod sa akin mag-isa? O gusto mo bang isama ko ang iyong mga kaibigan? Sa pag-alis, huwag mong saktan sila. Susunod ako sa iyo. Tungkol sa pagbubuntis ni Yan Qing, ay hindi may tatago sa 4 na pangunahing pamilya. Ang muling pagdadala sa kanya para sa kasal ay walang silbi. Mas mabuti pang tumaya ng 6 na buwan. Kung mananalo,
Ikaw ang magiging pinuno ng 4 na pangunahing pamilya. Kung matatalo, wala ka ring mawawala. Hindi ba? Ang dangal ng pamilya ko ay hindi mo maaaring gawing biro. Ang pagkatalo ay magdadala sa iyong buhay. Huwag. Sige, tumaya na lang tayo sa aking buhay. Ang aking buhay. Marami pa ang maaaring ilagay sa panganib. Li Qiang, 6 na buwan, ay imposibleng kumita ng 200 milyon. Magmadali kang mag-ayos. Tumakas tayo. Mas mabuti kung lalayo tayo. Mas mabuti pang pumunta sa ibang bansa. Sa ganitong paraan, hindi na kayo mahahanap ng pamilya yan. May sasabihin ako sa inyo. Sa totoo lang, sakay ako ng shuttle system. Mula 35 taon pabalik sa kasalukuyan. Ang tunay kong pangalan ay Xing Dayan. Ikaw ay parang Bubu Jingzin. At masyado ka nang nakapanood ng Gong, Lockhart Jade. At may time travel pa. Nagbibiro ka pa. Malupit ang nanay ko. Kung hindi makakakuha ng 200 milyon, talagang kukunin niya ang buhay mo. Hindi ka naniniwala, di ba? Tingnan ninyong mabuti. Anong ginagawa mo? Gumaling ka na sa brain cancer. Nagka-depression ka na naman ba? Bakit mo kailangang saktan ng sarili mo? Nag-recover ang system. Nagkamali ba ako ng tingin? Totoo ito. Gumaling na ang kanyang sugat. Sa madaling salita, ako ay mula sa sistemang ito, na naglakbay papunta rito. Basta't sapat ang enerhiya. Kahit na makakuha ng nakamamatay na pinsala, wala akong mangyayari. Sa lahat ng mga pagkakataong iyon, talagang namatay ka. At pagkatapos, binuhay ka ng system. Oo, kaya basta't sundin mo ang sinasabi ko. Sa loob ng 6 na buwan, siguradong makakakuha ng 200 milyon. Li Qiang, ibenta mo na ang bahay. Bumili ng mga stock ng Yanshu Online. Baka naman masyadong mapanganib ito. Yanshu Online. Pagkatapos silunsad, tumaas ng 20 beses. Bumili na ngayon. Ito na ang pinakamurang oras. Si Li Qiang ay mula sa taong 2035. Naniniwala ako sa kanya. Sa mga nakaraang taon, nakapag-ipon din ako ng 1 milyon. Ilagay lahat dito. Sige na. Mayroon pa akong 30,000 na ipon dito. Subukan na rin. Ako ay isang Moonlight Plan. Mayroon lang akong 2,000. Susubukan ko rin kayong sundan. Sino ba ang ama ng iyong anak? Sino ba talaga? Ang labis na hindi responsable. Kahit ang asawa at mga anak ay hindi pinapansin. Kung sa loob ng 6 na buwan, talagang makakakuha ng 200 milyon. Sabihin ko na lang kay Li Qiang. Kung hindi, ang nanay ko. Kung ito ay hindi mabuti para sa bata, siya ay magiging labis na malungkot. Tumaas na, tumaas na. Talagang tumaas. Tumaas ng buong 10 beses. Kung alam ko lang, bumili sana ako ng kaunti pa. Hey, I clear out ang Yanshu Online. Bilhin ang lahat ng Storm Media. 10 milyon, lahat ay bibilhin. Baka naman masyadong mapanganib ito. Yanshu Online Network. Kapag umabot na sa rurok, tahimik na nag-launch ang Storm Media. Sa susunod na 5 buwan, biglang tumaas ng 20 beses. Naging pinakabaliw na stock sa kasaysayan. Bumili sa oras na ito. Ang ating pastahan. Makakapanalo na. Sige, nakikinig ako sa iyo. Kapag nanalo na sa pastahan, sasabihin ko kay Li Qiang. Ito ang kanyang anak. Kung malaman ko, sino ang lalaking iyon, na ganito ka hindi responsable, papatay ko siya para sa iyo. Ako ay nakipag-ugnayan lamang sa iyo. Siyempre, iyon na iyon. Li Qiang, hintayin mo pa. Kapag kumita na ako ng 2 bilyon, hindi sa ilalim ng banta ng aking ina, sasabihin ko sa iyo ang katotohanan. Dumating na ang 6 na buwang takdang panahon. Natalo ang inyong pastahan. Iwanan ang buhay ng dalaga. Tungkol sa anak sa kanyang tiyan. At ito pa. Lahat ng basura na naglakasloob na hamenin ako. Lahat ay aalisin. Hintayin mo pa, may oras pa. Huwag nang magaksaya ng salita. Kumilos na. Tumaas na, tumaas na. Talagang umabot ng 20 beses. Yumaman na tayo. Tingnan mong mabuti. 2 na may 8 na 0 sa likod. 2 bilyon. Ang pastahan na ito ay nanalo tayo. Paano ito posible? Mali. 200 milyon ni Yanqing. Dagdag pa ang aking 200 milyon. Ang ating 200 na natapos na pastahan.
Ngayon dapat bigyan ng kalayaan ng iyong anak na babae. Sa loob ng 6 na buwan, nakakuha pa ng kita. Kita ng Yan Group sa loob ng 5 taon. Ang taong ito ay hindi basta-basta. Hindi ko na siya maaaring saktan muli. Nanay. Tanggapin ang pagkatalo. Sa hinaharap, hindi na kita pipilitin. Ang bata sa iyong tiyan. Kung gusto mong itago mo na. Ito ang anak ni Li Qiang. Hindi ito basta-basta. Ginoong Li, kapag may oras sa hinaharap, maligayang pagdating sa tahanan ng Yan para uminom ng tsaa. Kilalanin ang pera, hindi ang tao. Ang bilis ng pagbabago ng mukha ay nakakatakot. Walang anumang pag-aalala. Maaari kong sabihin kay Li Qiang ang katotohanan. Li Qiang. Sa totoo lang, ang batang ito. Ano ang nangyari sa batang ito? Manggang anak na ako. Li Qiang, huwag ka munang umalis. May sasabihin ako sa iyo mamaya. Sige, hindi ako aalis. Kahit kanino ang bata, ipinanganak ang bata ng ligtas. Oy, Li Qiang, ang iyong estudyante, dumalo ngayon. Pandaigdigang kompetisyon sa pagbaril ng palaso. Pumunta ka at tingnan mo. Nandito pa ako at si Xu Shen. Oo, ang tatay ko. Siguradong makakakuha ng kampyonato. Hindi ako nag-aalala. Pero nangako ako kay Yan Qing na sasamahan siya. Hindi ako aalis. Nakakuha ng kampyonato sa mundo ng pagbaril. Ayos lang ba o hindi? Ngayon, pakiusap, hayaan siyang magsalita ng ilang salita. Makakakuha ako sa pagkakataong ito. Kampyon ng mundo sa pagbaril. Una sa lahat, kailangan kong pasalamatan ng aking guro, ang pagsasanay ni Li Qiang. Kampyon. Pangalawa, kailangan kong pasalamatan ng aking sarili. Kasintahan. Ang kasama ni Jin Peipei. Bakit? Kung hindi dahil sa iyo, ang kampyon sa pagkakataong ito, dapat ay akin. May napatay. Agad na tumawag ng pulis. Maayos ang panganganak, isang lalaki. Ikaw si Li Qiang, di ba? May mahalagang sasabihin ng ina. Kailangan niyang sabihin sa iyo. Pumasok ka na. Sige. Nanay, Li Qiang, patay na si Xiongge. Siya ay sinaksak ng ibang tao. Ano, patay na ang tatay ko. Tatay. Dumating ako sa taong 2015 para iligtas ka at ang nanay ko. Paano ka namatay? Hindi, Xiongge. Ikaw ang pinakamamahal ko. Patay ka na. Ayaw ko na ring mabuhay. Huwag, Xiong. Ikaw ang pinakamamahal ko. Patay ka na. Ayaw ko na ring mabuhay. Huwag, Xiong. Nandito ako para samahan ka. Ah, nanay. Huwag. Ayaw ko na ring mabuhay. Nanay, huwag. Nanay, huwag. Huwag kang magpadalos-dalos. Kaya ko. Siguradong makakapagbago ako. Trahedya ng mga magulang. Sistema. Anong paraan ang makakapagligtas sa tatay ko? Isang paraan lang ang mayroon ng host. Ito ay ang paggamit ng iyong buhay. Palitan ng buhay ng tatay mo. Patay ka, siya ay mabubuhay. Gamitin ang buhay ko. Palitan ng buhay mo. Hindi nagsisisi ang tatay. Nanay, ikaw at si tatay. Kailangan ninyong mabuhay ng maayos. Hintayin mong magising siya. Sabihin mo sa kanya, gamitin ang buhay ko para palitan ang buhay niya. Hindi ako nagsisisi. Paalam na. Mga magulang noong kabataan nila. Paalam na. Ang aking babaeng nangungupahan. Sistema, palitan. Nagsisimula na. Paano ako nakaligtas? Nasaan si Li Qiang? Bakit hindi siya dumating? May gusto akong sabihin sa kanya. Ginamit niya ang kanyang buhay para palitan ng buhay ni Xing Buxing. Patay na si Li Qiang. Patay si Li Qiang. Wala pa akong pagkakataong sabihin sa kanya. Ang bata ay kanya. Yan Qing. Anong pangalan ang ibinigay mo sa bata? Tingnan mo.
Yan si Lee. Sinasabi niyo na masyadong mahigpit. Pumunta 20 taon na ang nakalipas. Makakabalik pa ba? Kung hindi makakabalik, gawin na lang siyang specimen. Ganito ay magiging posible. Mananatili siyang kasama natin magpakailanman. Nagtagumpay ako. Tinulungan ko ang aking ama. Naabot ang kanyang pangarap. Nailigtas ko ang buhay ng aking mga magulang. Noong 2015, binago ko ang kanilang kapalaran. Hindi ko alam sa 2035. Makikita ko pa ba sila muli? Nanay, kaya't sino ang lalaking ito? Tatay. Ang galing, nanay at tatay. Sa wakas, bumalik na kayo. Masyadong mahigpit, aking mabuting anak. Natapos na ang laro. Oras na para kumain. Mali. Sandali. Hindi ba't sinabi kong palitan niyo ang pangalan? Bakit tinatawag pa rin na masyadong mahigpit? Napakapangit pakinggan. Ang bilis ng iyong pagkamatay. Guro, iniwan mo lang ako ng ganito. Tama, Tatay Pin. Lumabas ng estado. Kapag ako ay ipinanganak, gawa. Huwag na huwag maging masyadong mahigpit. Patnubay. Kung hindi, mapapagtawanan ka ng iba. 5 bahagi, Zhang Yi, laban sa paggawa. Direktor Zhang, nagdirekta ng 5 bahagi. Zhang Yi, ginawa ni Lim Zhou. Dula. 5 bahagi ng direktor.